Ano ba, mommy? Bakit ba tayo masyadong nag-aalala sa damdamin ng babaeng yan bilang na ang mga araw ni Frederica? Mas mabuti pang isecure na natin ang property at ang mga bank accounts bago pa siya tuluyang malagutan ng hininga. Isipin mo na lang para rin naman ito sa future natin. Ang boses ni Kiana ay parang talim ng balisong na humiwa sa hangin ng hapon malamig at walang bahid ng pagsisisi. Nanatiling nakatayo si Frederica sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng library. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa isang makapal na brown envelope. Sa loob ng envelope na yon ay ang titulo ng bagong bahay na binili niya, isang sorpresang regalo para sa pamilya Maro. Ang bunga ng 20 taon niyang pagtatrabaho bilang auditor at ang huling sentimo ng kanyang ipon para sa retirement. Sa pilaris ng kanyang suot na mamahaling silk scarf, naramdaman ni Frederica ang pangangati ng kanyang anit na wala ng buhok, isang paalala ng lason ng chemotherapy na nananalatay sa kanyang mga ugat. Ngunit mas matindi ang lasong naririnig niya ngayon mula sa taong itinuring niyang tunay na kapatid. Ang kanyang dibdib ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay, naninikip hanggang sa ang bawat paghinga ay maging isang matinding laban. Dahan-dahang napasandal si Frederica sa pader, ang malamig na semento ay tila humihigop sa nalalabi niyang lakas. Wala siyang mailabas na tinig. Walang luha. Ang tanging nararamdaman niya ay ang mabilis at masakit na pintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Ang kanyang paningin ay nagdilim ng bahagya at ang lasa ng bakal, ang pait ng gamot at ang pait ng katotohanan ay namuo sa kanyang lalamunan. At huwag mong kakalimutan, mommy. Dagdag pa ni Kiana, ang tunog ng paghigop nito ng tsaa ay maririnig sa katahimikan ng silid. Si Frederica ang nagpumilit na magpakamartir para sa pamilyang ito. Desisyon niya yon. Kung mamatay man siyang bankrupt at walang buhok, choice niya yon. Hindi natin utang na loob na sirain ang buhay natin para lang sa isang taong malapit na ring itapon sa hukay. Napatingin si Frederica sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga daliring dati ay maliksi sa pagtipa sa calculator at pagpirma ng mga mahahalagang dokumento ay nanginginig na ngayon, tila mga tuyong dahon na anumang oras ay tatangayin ng hangin. Naalala niya ang bawat gabing hindi siya natulog para lang masiguro na maayos ang finances ng pamilya, ang bawat sakripisyo niya para sa edukasyon ni Kiana, at ang pananahimik niya tungkol sa kanyang sakit dahil ayaw niyang maging pabigat kay Isaiah. Ngunit ang lahat ng iyon, ang bawat patak ng pawis at bawat hibla ng buhok na nawala sa kanya, ay tila walang halaga sa mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Sa mata ni Kiana, siya ay hindi isang kapamilya, kundi isang investment na malapit nang mag-expire. Isang matinding bugso ng pag-ubo ang pinilit ni Frederica na pigilin. Itinakip niya ang kanyang palad sa kanyang bibig. Nararamdaman ang init ng kanyang hininga, na tila apoy sa kanyang tuyong lalamunan. Sa sandaling iyon, ang brown envelope na hawak niya ay dumulas mula sa kanyang nanghihinang mga daliri. Ang tunog ng pagbagsak ng envelope sa sahig ay hindi malakas, ngunit para kay Frederica ito ay tila isang malakas na pagsabog na bumasag sa kanyang huling pag-asa. Sino yan? Ang matalas na tanong ni Kiana mula sa loob ng silid. Narinig ni Frederica ang tunog ng mga yabag na papalapit sa pinto. Ang tunog ng mga takong ni Kiana sa sahig ay tila mga martilyo na bumabaon sa kanyang pagkatao. Gusto ni Frederica na tumakbo, na magtago, na bumalik sa panahong hindi pa niya alam ang lahat. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Nanatili siyang nakatayo doon, ang kanyang scarf ay bahagyang tumagilid, inilalantad ang maputla at nanghihina niyang anyo sa harap ng pintong malapit ng bumukas. Hanggang kailan ba dapat magmahal ang isang tao bago niya mapagtantong ang kanyang pag-ibig ay siya ring magiging mitsa ng kanyang sariling kamatayan? Sapat na ba ang pagtitiis para mabura ang kasalanan ng mga taong walang konsensya, o ang pananahimik ay isa ring paraan ng pagpapahintulot sa sariling paghukay ng libingan? Bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Kiana nang makita ang kanyang hipag na nakasandal sa pader, hawak ang dibdib, at sa paanan nito ay ang biopsy report na nagpapatunay ng kanyang taning na buhay na kanina lang ay nakasingit sa gilid ng brown envelope. Nagtama ang kanilang mga mata, ang nanlilisik at nagulat na mga mata ni Kiana at ang basag ngunit naniningkit na mga mata ni Frederica. Ate, kanina ka pa ba dyan? Ang plastic na tanong ni Kiana, ang kanyang boses ay biglang nagbago, naging malambing, ngunit puno ng kaba. You look so pale, halika, let me help you.
Hindi natapos ni Kiana ang kanyang sasabihin nang makita niyang dahan-dahang yumuko si Frederica para pulutin ang envelope, ngunit sa halip na ang titulo ang biopsy report, ang kinuha niya. Gamit ang nanginginig na kamay, itinapat ni Frederica ang papel sa mukha ni Kiana. Ang kanyang tinig bagamat mahina at basag ay may dalang kakaibang lamig na tila nagmula sa kailaliman ng lupa. Sana Kiana, sana ay masigurado mong mamatay ako bago ko mabawi ang lahat ng kinuha niyo sa akin. Tatat, akala mo ba ay matatakot mo ako sa ganyang tingin? Ate, you're sick. Baka nakakalimutan mo ang mga taong may taning na ang buhay ay madalas na nagdedeliryo na. Huwag mo akong bantaan ng ganyan sa loob ng sarili naming pamamahay. Tumawa si Kiana, isang tunog na walang kasing pait, habang dahan-dahang lumalapit kay Frederica. Walang bakit nagtakot sa kanyang mga mata, kundi sa upat-upat na Pundasyon ng kanyang hipag. Inagaw niya ang biopsy report mula sa kamay ni Frederica nang walang pasintabi. Biopsy report stage 3, Tiskets, nakakaawa ka naman. Bulong ni Kiana habang tinitignan ang dokumento. Pero ate, isipin mo rin ang image ng pamilya Maro. Kapag nalaman ng mga business partners ni Kuya na ang asawa niya ay unti-unti nang nauubos ang buhok at malapit nang mamatay, anong sasabihin nila? Baka isipin nilang malas ka sa kumpanya. Hindi nakakibo si Frederica. Ang bawat salita ni Kiana ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Pinilit niyang tumayo ng tuwid, kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa malambot na kandila na anumang oras ay bibigay na. Kinuha niya muli ang brown envelope na nasa sahig at sa harap ni Kiana ay pumasok siya sa loob ng kanyang silid at isinarado ang pinto. Sa loob ng silid na iyon kung saan ang bawat sulok ay saksi sa pagmamahalan nila ni Isaiah, doon lamang hinayaan ni Frederica na manginig ang kanyang buong katawan. Maingat niyang inilagay ang biopsy report sa ilalim ng kanyang unan, isang lihim na kasing bigat ng isang bundok. Naupo siya sa gilid ng kama at binuksan ang kanyang laptop. Ang kanyang mga mata kahit malabo, dahil sa namumuong luha, ay nakatitig sa mga spreadsheet ng kanyang personal accounts. Bilang isang auditor, ang mga numero ang kanyang wika. At sa sandaling iyon, ang mga numero ay nagsasabi sa kanya ng isang nakakapanghilakbot na kwento. Tinitigan niya ang bawat transaction. May mga withdrawals na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso na hindi niya matanda ang ginawa niya. May mga checks na ang pirma ay halos kamukha ng sa kanya, ngunit may maliit na kanto sa dulo ng titik F na alam niyang hindi siya ang gumawa. Unti-unting nabuo ang puzzle sa kanyang isipan. Hindi lang pala ang lupa ang tinitira ni Kiana. Dahan-dahan na rin nitong sinasaed ang bawat sentimo na inilaan ni Frederica para sa kanyang pagpapagamot at para sa kinabukasan ng kanyang asawa. Isang matinding pagkahilo ang dumating kasabay ng pait na umakyat sa kanyang lalamunan. Napakapit si Frederica sa gilid ng mesa, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy. Napatingin siya sa isang maliit na frame sa kanyang table, isang litrato nila ni Isaiah noong unang taon ng kanilang kasal. Doon may buhok pa siya masigla at puno ng pangarap ang kanyang mga mata. Ngayon, ang nakikita niya sa salamin ay isang estranghera na may suot na scarf at may mga matang puno ng pagod. Kailangan kong lumaban. Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay tila isang panalangin sa gitna ng bagyo. Hindi ako pwedeng mamatay hanggat hindi ko na ibabalik ang lahat sa ayos. Hindi ako pwedeng mamatay na talunan. Sinimulan niyang isave ang lahat ng screenshots, i-upload ang mga bank statements sa isang hidden cloud drive, at gumawa ng isang hiwalay na file na pinamagatang Project Alpha. Ito ang magiging audit ng kanyang buhay, ang listahan ng lahat ng pagnanakaw, lahat ng pagsisinungaling at lahat ng katraydoran ni Kiana. Lumipas ang mga oras sa katahimikan, tanging ang mahinang tunog ng pagpindot niya sa keyboard ang maririnig. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang bumasag nang ang kanyang cellphone na nakapatong sa side table ay mag-vibrate ng malakas. Isang hindi pamilyar na numero ang rumerenta sa screen. Dahan-dahang sinagot ni Frederica ang tawag, ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis dahil sa hindi maipaliwanag na kaba. Hello, is nito po ba si Mrs. Frederica Maro? Tanong ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya, formal at tila mula sa isang institusyon. Oo po, ako nga po. Sino po sila? Ang sagot niya, pilit na pinatatatag ang boses. Ma'am, tumatawag po ako mula sa Credit and Loans Department ng Grand National Bank. Gusto lang po naming i-verify ang application para sa second mortgage ng inyong property sa Makati.
May final approval na po kasi ang loan application na isinumitan nyo kahapon, nagkakahalaga po ng 10 milyong piso. Nanigas ang buong katawan ni Frederica. Ang bahay sa Makati ang tanging ari-arian na nakapangalan sa kanya, at kay Isaiah ang bahay na tinitirhan nila ngayon. Loan? Wala akong isinusumiting loan. Ang mahinang sabi ni Frederica, ngunit bago pa niya matapos ang pangungusap na hagip ng kanyang paningin, ang anino ng isang tao sa ilalim ng kanyang pinto. May nakikinig sa labas. Ma'am, hello, naka-attach po dito ang inyong pirma at ang original land title na dinala rito ng inyong representative na si Ms. Kiana Maro. Sabi niya po ay para ito sa inyong urgent medical treatment sa abroad. Naramdaman ni Frederica ang paglamig ng kanyang mga kamay. Hindi lang siya ninanakawan ni Kiana ng pera, balak na rin siyang mawalan ng masisilungan lahat sa pangalan ng isang pagpapagamot na kailanman ay hindi niya hiningi. Ang hawak niyang cellphone ay unti-unting lumayo sa kanyang tainga, habang ang kanyang tingin ay nanatiling nakapako sa anino sa labas ng pinto. Ang anino ay dahan-dahang umalis, ngunit ang takot na iniwan nito ay nananatiling nakakasakal. Kuya, luto na ang paborito mong adobo. Alam ko kasing pagod ka sa opisina kaya ipinagluto kita. Huwag ka nang masyadong mag-isip, nandito naman ako para sa'yo. Ang boses ni Kiana ay kasing tamis ng pulot. Ngunit para kay Frederica na nakatayo sa madilim na bahagi ng hagdan, ang bawat salita ay tila patak ng asidong tumutunaw sa kanyang pagkatao. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakikita niya ang kanyang asawang si Isaiah, nakapapasok pa lamang ng pinto. Ang mga balikat nito ay bagsak dahil sa pagod, habang sinalubong siya ni Kiana na may dalang baso ng malamig na tubig at isang ngiting tila walang bahid ng dumi. Isang masakit na kabalintunaan ang tanawing iyon. Ang bango ng bawang at toyo na nanunuot sa buong bahay ay dapat sana ay simbolo ng kaginhawaan, ngunit para kay Frederica ito ay amoy ng isang bitag. Ang bawat kilos ni Kiana, ang pag-aayos ng kwelyo ni Isaiah, ang malambing na paghaplos sa braso nito, ay bahagi ng isang nakakasulasok na dula-dulaan. Dahan-dahang bumaba si Frederica, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng hagdan upang hindi siya matumba. Ang kanyang scarf ay maayos na nakatali, itinatago ang katotohanang unti-unti na siyang nauubos. Oh, Ate Frederica, nandyan ka na pala. Ani Kiana, ang kanyang mga mata ay panandali ang nagpakita ng isang matalas na ningning bago muling nagbalat kayo ng pag-aalala. Sabi ko kay Kuya, baka kailangan mo ng pahinga. Kanina ka pa kasi nakakulong sa kwarto at parang may kausap ka sa phone na ayaw mong iparinig sa amin. Napahinto si Isaiah sa pag-inom ng tubig at napatingin kay Frederica. Ang pagod sa kanyang mga mata ay hinaluan ng isang bahid ng pagtataka. May problema ba hon? Sabi ni Kiana, nitong mga nakaraang araw ay parang lagi kang balisa at madalas kang lumalabas ng mag-isa. Nararamdaman ni Frederica ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ituro si Kiana at sabihin ang lahat ng pagnanakaw nito, ngunit alam niyang wala pa siyang sapat na lakas. Ang ebidensya ay nasa laptop pa lamang at ang kanyang katawan ay isang bilangguang unti-unting gumuho. Wala, Isaiah. Pagod lang ako sa trabaho. Ang mahinang sagot ni Frederica, pilit na iniuunat ang kanyang likod. Lumapit siya sa hapagkainan, ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Sigurado ka, ate, dugtong ni Kiana, ang kanyang boses ay puno ng mapanirang malasakit. Kasi nag-aalala rin si Mommy, sabi niya, parang may mga dokumentong nawawala sa study room ni Kuya. At napapansin din namin na parang may itinatago kang sikreto. Alam mo namang sa pamilyang ito, walang lihim na hindi nabubunyag, di ba? Huminto ang paghinga ni Frederica nang makita niya ang pagkunot ng noo ni Isaiah. Ito na ang sinasabing gaslighting, ang unti-unting pagpapadilim sa kanyang imahe sa mata ng sarili niyang asawa. Ginagamit ni Kiana ang kanyang sakit at ang kanyang pagiging tahimik upang palabasin na siya ang may ginagawang hindi mabuti. Kiana, tama na yan, kumain na tayo. Ang mahinahong saway ni Isaiah, ngunit ang tono ng kanyang boses ay wala ng dating init. May namuong pader sa pagitan nila ni Frederica, isang pader na hinaluan ng pagdududa na unti-unting itinatanim ni Kiana. Naupo sila sa hapagkainan. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselanang plato ay tila mga hudyat ng digmaan sa gitna ng isang libingang katahimikan. Kinuha ni Frederica ang isang piraso ng karne, ngunit ang kanyang sikmura ay bumaligtad.
Ang pait ng kanyang mga gamot ay humalo sa lasa ng pagkain at ang bawat subo ay tila lason. Sa gitna ng pagkain biglang hinawakan ni Kiana ang kamay ni Isaiah. Kuya, muntik ko nang malimutan, may tumawag pala sa bahay kanina mula sa bangko. Hinahanap si Ate Frederica tungkol sa isang malaking loan. Sabi ko naman baka nagkamali lang sila kasi alam ko namang hindi gagawa ng ganun si ate nang hindi nagsasabi sa iyo, lalo na't kailangan natin ng pera para sa renovation ng bahay ni Mommy. Ang kutsarang hawak ni Isaiah ay bumagsak sa plato, lumikha ng isang matunog na ingay na bumasag sa katahimikan ng silid. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Frederica, ang kanyang pandinig ay tila nabingi sa rebelasyong narinig. Loan, Frederica, totoo ba ito? Nangutang ka ba sa bangko nang hindi ko alam? Ang tanong ni Isaiah, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng namumuong galit at pagkadismaya. Tumingin si Frederica kay Kiana. Ang kontrabida ay nakatitig sa kanya, may isang maliit at mapanuyang ngiti. Sa mga labi na tila nagsasabing, tapos ka na. Hindi nakasagot si Frederica. Ang kanyang dibdib ay sumikip ng husto at ang kanyang paningin ay nagsimulang mag-flicker. Sa sandaling iyon, ang kanyang scarf ay bahagyang nadulas inilalantad ang isang bahagi ng kanyang maputlang anit na wala ng buhok. Agad na itinaas ni Frederica ang kanyang kamay upang ayusin ang scarf, ngunit huli na. Nakita na ito ni Isaiah. Ngunit sa halip na awa ang nakita ni Frederica, sa mga mata ng kanyang asawa ay isang halo ng takot at matinding pagkalito, isang pagkalitong bunga ng mga kasinungalingang unti-unti nang lumalamon sa kanilang pagsasama. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Frederica, ang muling tanong ni Isaiah habang si Kiana ay dahan-dahang sumisimsim ng kanyang tubig, tila nanonood ng isang pelikulang siya mismo ang sumulat. Ma'am, sisimulan na po natin ang infusion. Medyo lalamig po ang pakiramdam niyo sa loob kaya sabihin niyo lang po kung hindi niyo na kaya. Ang boses ng nurse ay tila nanggagaling sa kabilang panig ng isang makapal na salamin. Tumango lamang si Frederica, ang kanyang katawan ay nakasandal sa malamig na semento ng hospital chair, habang pinagmamasdan ang malinaw na likido na dahan-dahang bumababa mula sa IV bag patungo sa kanyang mga ugat. Ito ang kanyang lihim na laban ng chemotherapy na pinili niyang harapin ng mag-isa sa isang maliit na ward kung saan ang tanging kasama niya ay ang tunog ng sarili niyang paghinga at ang amoy ng disinfectant na tila sumusuka ng kamatayan. Habang nananalatay ang gamot sa kanyang katawan, naramdaman ni Frederica ang isang kakaibang lamig na tila yelo na gumagapang sa kanyang mga bisig. Ang kanyang sikmura ay nagsimulang bumaligtad, isang matinding pagduduwal na tila gustong ilabas ang lahat ng pait na kinikimkim niya sa loob ng maraming taon. Napapikit siya nang mariin ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela ng kanyang upuan. Bakit ngayon pa, Panginoon, ang bulong niya sa kanyang isipan? Isang panalangin na hinaluluan ng matinding pagtataka. Kung kailan ako handang ibigay ang lahat, bakit ngayon mo pa kinuha ang lakas ko? Sa gitna ng kanyang paghihirap, dahan-dahang kinuha ni Frederica ang kanyang cellphone mula sa bag. Ang screen ay nagliwanag, nagpapakita ng sunod-sunod na notifications mula sa Facebook at Instagram. Doon sa mundo ng mga pixel at peking mga ngiti, nakita niya ang isang post ni Kiana. Isang litrato ito sa isang marangyang restaurant. Nakasuot si Kiana ng isang kulay pulang damit, hawak ang isang baso ng wine habang nakapaligid sa kanya ang pamilya Maro. Sa gitna ng litrato ay si Isaiah, ang kanyang asawa, na nakangiti habang nakapatong ang kamay sa balikat ng kanyang kapatid. Ang caption ay tila isang sampal sa mukha ni Frederica. Celebrating my birthday with the people who truly love and support me. Thank you, Kuya Isaiah, for always choosing family first. Cheers to more blessings. Naramdaman ni Frederica ang pag-init ng kanyang mga mata. Habang siya ay narito, tinitiis ang lason na pumapatay sa kanyang mga cancer cells at sa kanyang sariling katawan, ang pamilyang inakala niyang kanlungan ay masayang nagdiriwang. Walang nagtanong kung nasaan siya. Walang nagpadala ng mensahe para kamustahin ang kanyang lagay. Para sa kanila, siya ang asawang abala sa pagnanakaw ng pera, ang asawang nagtatago dahil sa krimen. Isang matinding bugso ng ubo ang kumawala sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang isang puting panyo at itinakip ito sa kanyang bibig. Nang iurong niya ang panyo, nakita niya ang mga patak ng pulang likido, isang babala na ang kanyang oras ay unti-unti nang nauubos. Ngunit hindi ang dugo ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa pag-ayos niya ng kanyang buhok,
na natatakpan ng scarf, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Ang kanyang mga daliri ay may nasabunot na kung ano. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay sa harap ng kanyang mukha. Doon sa pagitan ng kanyang nanginginig na mga daliri ay isang makapal na hibla ng buhok. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi isang kumpol ng itim na buhok na sumama sa kanyang haplos. Ang katahimikan ng hospital room ay tila naging isang mabigat na kumot na bumalot sa kanya. Tinitigan ni Frederica ang kanyang buhok, ang simbolo ng kanyang pagkababae, at ng kanyang natitirang ganda na ngayon ay wala ng silbi. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang hindi na niya kayang pigilin. Ang bawat patak ng luha ay bumabagsak sa kanyang kandungan, kasabay ng bawat hibla ng buhok na tila mga pangarap na isa-isang nalalagas. Ito na ba yon? Ang mahina niyang tanong ang kanyang boses ay tila isang pause na huni ng ibon sa gitna ng unos. Ito na ba ang dulo ng lahat ng sakripisyo ko? Narinig niya ang tunog ng mga yabag ng nurse na papalapit upang suriin ang kanyang IV line. Mabilis na ipinasok ni Frederica ang kumpol ng buhok sa loob ng kanyang bulsa at pinunasan ang kanyang mga mata. Inayos niya ang kanyang scarf, tinitiyak na walang kahit isang balat ng kanyang sakit ang makikita ng kahit na sino. Paglabas niya ng ospital, ang langit ay madilim na at ang simoy ng hangin ay may dalang lamig ng darating na ulan. Sumakay siya sa isang taxi, ang kanyang katawan ay tila isang walang lamang balat na pinipilit lamang lumakad. Pagdatingin niya sa tapat ng kanilang bahay, narinig niya ang tawanan mula sa loob. Ang birthday party ni Kiana ay nagpapatuloy pa rin. Tumayo si Frederica sa labas ng gate sa ilalim ng isang matandang puno ng nara. Tumingala siya sa bintana ng kanilang kwarto kung saan nakita niya ang anino ni Isaiah na tila may hinahanap. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Frederica ang isang matinding kagustuhan na pumasok yumakap sa kanyang asawa at sabihin ang lahat. Ngunit ang alaala ng ngiti ni Kiana at ang duda sa mga mata ni Isaiah kanina sa hapagkainan ay tila isang pader na bakal na humaharang sa kanya. Kinuha niya ang suklay mula sa kanyang bag at dahan-dahang isinuklay ito sa kanyang natitirang buhok. Sa bawat hagod, mas marami pang hibla ang sumasama. Ang kanyang palad ay napuno na ng buhok, tila isang madilim na pugad sa gitna ng kanyang palad. Hindi niyo ako matatalo. Ang bulong niya, habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak humahalo sa mga luhang dumadaloy sa kanyang maputlang pisngi. Kukunin niyo ang buhok ko, ang pera ko at ang dangal ko, pero hinding-hindi niyo makukuha ang kaluluwa ko. Wala ka nang magagawa, ate. Ang bahay na ito, ang lupang ito, hindi na ito sa'yo. Pinirmahan mo ang mga dokumento, di ba? Kahit itanggi mo pa sa korte, ang tinta ng panulat mo ang naging hatol sa sarili mong kabiguan. Ang boses ni Kiana ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Habang nakatayo siya sa gitna ng study room, ang kanyang mga braso ay nakakross sa kanyang dibdib. Sa harap niya nakaupo si Frederica sa likod ng mesa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang kopya ng transfer of title. Ang mga titik sa papel ay tila mga langgam na gumagapang at kumakagat sa kanyang paningin. Ang pangalan niya at ni Isaiah ay wala na ron. Pinalitan ito ng pangalan ni Kiana Maro bilang nag-iisang may-ari. Ang bahay na ito, ang bawat pako, ang bawat tiles, ang bawat pintang kulay abo na pinili ni Frederica ng may pagmamahal ay bunga ng 20 taon niyang pagtitipid. Ito ang kanyang pagod at pawis. Ang katuparan ng pangarap nila ni Isaiah na magkaroon ng sariling kanlungan sa kanilang pagtanda. Ngunit sa isang iglap, tila isang magnanakaw sa gabi, kinuha ito ni Kiana gamit ang mga peking pirma at mapanlinlang na mga dokumento. Bakit, Kiana? Ang mahinang tanong ni Frederica, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Bakit kailangang pati ang bahay na ito ay nakawin mo? Alam mong ito lang ang tanging naiwan sa amin. Tumawa si Kiana, isang tunog na puno ng panunuya na tila bumasag sa katahimikan ng silid. Lumapit siya kay Frederica at yumuko ng bahagya sapat na upang maamoy ni Frederica ang mamahaling pabango nito, ang pabangong binili gamit ang perang ninakaw din sa kanya. Ninanakaw, ate, wake up! Ginagawa ko ito para iligtas ang pamilyang ito mula sa iyo. Ang sigaw ni Kiana, ang kanyang mga mata ay nalilisik. Ikaw ang pabigat dito sa sakit mong yan. Sa chemotherapy mong yan. Uubusin mo lang ang lahat ng pera ni Kuya Isaiah. Sa tingin mo ba hahayaan kong mabulok kami sa utang
dahil lang sa isang babaeng malapit na ring mamatay. Gagamitin ko ang property na ito para sa mga investments na magliligtas sa amin habang ikaw ay isang liability na lang. Naramdaman ni Frederica ang matinding panghihina sa kanyang mga tuhod. Ang bawat salita ni Kiana ay tila isang sampal na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kawalang kakayahan. Ang katotohanang siya ay may sakit ay ginagamit na sandata laban sa kanya ginagawang dahilan ang kanyang paghihirap upang bigyang matwid ang isang krimen. Hindi ka makakatakas sa ginawa mo, Kiana. Ang banta ni Frederica pilit na pinatitigas ang kanyang tinig. Ang bawat sentimong kinuha mo, ang bawat dokumentong dinaya mo, lahat yan ay may katapat na parusa. Parusa? Sino ang maniniwala sa iyo? Ang isang babaeng nakakalbo na at mukhang laging wala sa sariling, kinuha ni Kiana ang kanyang bag at naglakad patungo sa pinto. Tandaan mo ito, Ate Frederica, sa mundong ito ang may hawak ng papel ang siyang hari. At sa ngayon, wala ka ng kahit na anong hawak. Narinig ni Frederica ang malakas na pagsara ng pinto. Isang tunog na tila hudyat ng kanyang huling pagkatalo. Napasandal siya sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala na ang kanyang oras ay mabilis na lumilipas, ngunit ang kanyang mga kaaway ay lalong lumalakas. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang mga gamit sa mesa upang umalis na rin. Ngunit sa ilalim ng isang makapal na folder, may napansin siyang isang puting sobre na walang pangalan ng nagpadala. Ang sulat ay hindi selyado, tila sadyang iniwan doon upang mahanap niya. Nanginginig ang mga daliri ni Frederica habang binubuksan ang sobre. Sa loob ay may isang piraso ng papel na may mga ginupit-gupit na titik. Mula sa magazine, bumubuo ng isang nakapangingilabot na mensahe. Alam ko ang sikreto mo, Frederica. Alam kong hindi ka lang nagbabakasyon kapag wala ka sa bahay, kung ayaw mong malaman ng buong pamilya at ng kumpanya na ang isang audit manager ay may taning na ang buhay at hindi na kayang magtrabaho. Ihanda mo ang 5 milyong piso sa loob ng 3 araw. Huwag kang susubok na magsumbong kung ayaw mong masira ang huling natitirang dangal mo bago ka mabaon sa lupa. Nalaglag ang sulat mula sa kamay ni Frederica. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang malamig na pawis ay namuo sa kanyang noo. Hindi lang si Kiana ang kaaway niya. May iba pang nanunood sa kanya mula sa dilim, isang taong alam ang kanyang pinaka-iniingatang lihim at handang gamitin ito upang tapusin siya ng tuluyan. Sino ang may gawa nito? Si Kiana ba o may iba pa bang ahas sa loob ng damuhan? Sa gitna ng kanyang pagkakasakit at pagkawala ng ari-arian, may isang bagong panganib na nagbabantay handang sumakmal sa huling hininga ng kanyang pag-asa. Tignan niyo ang tunay na anyo ng isang magnanakaw. Hindi lang pera ng kumpanya ang ninakaw niya kundi pati ang simpatya niyo sa pamamagitan ng pagpapanggap na siya ay biktima. Ang boses ni Kiana ay umalingaw-ngaw sa buong Grand Ballroom ng luxury hotel sa Makati, tila isang kulog na bumasag sa malamyos na tugtog ng biolin. Sa gitna ng entablado nakatayo si Frederica, ang kanyang katawan ay tila isang marupok na kristal sa ilalim ng naglalakihang chandelier. Hawak niya sa kanyang nanginginig na mga kamay ang isang maliit na kahon, isang mamahaling relo na binili niya para kay Isaiah bilang regalo sa kanilang ika-25 anibersaryo. Ilang sandali lang ang nakalilipas, ang lahat ay pumapalakpak. Ngunit ngayon ang mga elite ng Manila, ang mga dating kaibigan at kasosyo sa negosyo ay nagsimulang magbulungan. Ang bawat mata ay tila naging matalas na karayom na tumutusok sa balat ni Frederica. Anong ibig mong sabihin, Kiana? Ang tanong ni Isaiah, ang kanyang boses ay puno ng pagkalito habang nakatayo sa tabi ng kanyang asawa. Ngunit hindi siya humawak sa braso ni Frederica. Sa halip, dahan-dahan siyang humakbang paitaas papalayo, tila natatakot na madungisan ng anumang akusasyong paparating. Kuya, tignan mo ang screen, itinuro ni Kiana ang malaking projector sa likod. Sa halip na ang slideshow ng kanilang mga lumang litrato, lumabas ang mga manipulated audit reports na nagpapakita ng malalaking halagang inilipat sa isang secret account sa pangalan ni Frederica. Habang tayo ay naghihirap na isalba ang kumpanya, ang asawa mo ay nagpapakasasa. At kapag tinatanong natin siya kung nasaan ang pera, magpapanggap siyang mahina. Magpapanggap na may malubhang sakit para hindi natin siya komprontahin. Naramdaman ni Frederica ang pag-ikot ng paligid. Ang hangin sa loob ng ballroom
ay tila biglang naubos pinalitan ng isang nakakasakal na amoy ng pabango at panghuhusga. Ang kanyang sikmura ay bumaligtad at ang lasa ng bakal ang pait ng kanyang gamot ay muling namuo sa kanyang dila. Gusto niyang magsalita, gusto niyang sabihin na ang mga dokumentong iyon ay peke na ang perang iyon ay si Kiana ang kumuha. Ngunit ang bawat salita ay nanatiling nakabara sa kanyang tuyong lalamunan. Hindi totoo yan! Ang tanging naibulong ni Frederica ngunit ang kanyang boses ay tila isang mahinang hininga sa gitna ng isang bagyo. Hindi totoo. Lumapit si Kiana, ang kanyang mukha ay puno ng isang nakapangingilabot na tagumpay. Kung ganun, bakit kailangan mong magsuot ng scarf na yan kahit nasa loob tayo ng air-conditioned na silid? Bakit kailangan mong magpanggap na nakakalbo ka na dahil sa chemo? Gayong ang totoo ay ginagamit mo lang ang sakit mo para pagtakpan ang mga kasalanan mo. You're using God's name in vain, Frederica. Sa isang mabilis at marahas na galaw na hindi inaasahan ng sino man hinablot ni Kiana ang dulo ng silk scarf na nakatali sa ulo ni Frederica. Isang matunog na singhap ang nagmula sa mga panauhin kasunod ng isang nakakangilong katahimikan. Ang mamahaling tela ay dahan-dahang nahulog sa sahig, tila isang bandila ng pagsuko. Doon sa ilalim ng nakakasilaw na mga ilaw ng ballroom na lantad, ang katotohanan na pilit itinatago ni Frederica. Ang kanyang anit ay maputla, halos wala ng buhok, may mga bahagi na tila sugat dahil sa tindi ng gamot. Ang kanyang ganda na dati ay hinahangaan ng lahat ay napalitan ng isang anyo ng matinding paghihirap at pagkakasakit. Ngunit ang mas masakit ay ang reaction ni Kiana. Tumawa ito ng malakas, isang tunog na puno ng panunuya. Tignan nyo, ito ang sinasabi ko. Isang sumpa mula sa langit para sa isang magnanakaw. Itong pagkakalbong ito ang ebidensya ng iyong kasamaan. Ramdam ni Frederica ang matinding lamig na dumadaloy sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang hiya ay hindi lang dahil sa kanyang hitsura, kundi dahil sa kawalan ng katarungan. Tumingin siya kay Isaiah, umaasang makikita ang pagmamahal, ang proteksyon o kahit man lang ang galit para sa kanyang kapatid. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ng kanyang asawa ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ito ay pandidiri at matinding kahihiyan. Isaiah! Ang tawag ni Frederica, ang kanyang kamay ay pilit na umaabot sa asawa. Ngunit binitawan ni Isaiah ang kamay ni Frederica na tila ba nakakahawa ang sakit nito. Totoo ba, Frederica, ninakawan mo ang pamilya ko at ginamit mo ang kalusugan mo para lokohin ako? Ang bawat salita ni Isaiah ay tila mga punyal na tumitimo sa puso ni Frederica. Ang kanyang mundo ay tuluyang gumuho. Ang taong pinag-alayan niya ng kanyang huling lakas ay ang unang taong tumalikod sa kanya sa oras ng kanyang pinakamabigat na krus. Dahan-dahang itinuwid ni Frederica ang kanyang likod. Kahit na ang kanyang katawan ay nanginginig, kahit na ang kanyang anit ay lantad sa lamig, at sa mapanghusgang tingin ng lahat, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Kiana. Ang sakit sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Isang malamig na determination na nagmula sa kailaliman ng kanyang pagiging auditor. Ngayong gabi, ang simula ni Frederica, ang kanyang boses ay biglang naging matatag. Ipinakita niyo sa akin kung sino ang tunay na pamilya at kung sino ang mga buwayang nagtatago sa likod ng mga ngiti. Kiana, nakuha mo ang gusto mo. Nakuha niyo ang bahay, ang pera, at ang dangal ko sa harap ng mga taong ito. Lumingon siya kay Isaiah, ang kanyang mga mata ay walang kahit isang patak ng luha, kundi isang lalim ng pagkasira na hinding-hindi na mabubuo pa. Sana ay maging sapat ang mga kasinungalingang ito para patahimikin ang inyong konsensya kapag ako ay wala na. Walang lumingon, walang tumulong sa kanya. Nang dahan-dahan siyang naglakad palabas ng ballroom, ang kanyang mga yapag ay tila mga tunog ng isang orasan na malapit ng huminto. Ang kanyang scarf ay nanatiling nakahandusay. Sa sahig, tinatapakan ng mga taong nagmamadaling lumayo sa kanya. Pagdating niya sa labas, ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang balat. Sa gitna ng kadiliman ng parking lot, naramdaman ni Frederica ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng bag. Isang bagong mensahe mula sa hindi pamilyar na numero. Magandang simula, Frederica. Ngayong wala ka ng pamilya, baka mas madali mo nang bitawan ang 5 milyong hinihingi ko. May 36 na oras ka na lang. Napasandal si Frederica sa isang poste. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang mag-flicker sa pagitan ng liwanag at dilim.
Ang kanyang laban ay hindi pa tapos ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang mas mabuting mamatay na lamang kaysa harapin ang bukas na puno ng ganitong uri ng pagtataksil. Sino ang taong ito na tila alam ang bawat galaw niya at paano siya lalaban kung ang mismong asawa niya ang nagtapon sa kanya sa mga leon, Tatver? Lumayas ka sa pamamahay na ito. Huwag mong dungisan ang pangalan ng mga maro ng iyong mga kasalanan at ng iyong karumihan. Ang boses ni Consuelo, ang biyenan ni Frederica, ay tila isang hatol ng kamatayan na binitawan sa gitna ng marangyang ballroom. Habang ang mga bisita ay nagsisimulang magsilikas, ang bawat hakbang ni Frederica patungo sa pintuan ay tila paglalakad sa isang bitayan. Ang lamig ng aircon ay humahalik sa kanyang anit na walang proteksyon, isang pakiramdam na tila ba ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay binalatan at iniwang hubot-hubad sa harap ng mapanghusgang mundo. Hindi lumingon si Frederica. Ngunit ang bawat bulong, bawat mapanirang tawa na naririnig niya sa kanyang likuran ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang likod. Ang bawat yabag niya sa marmol na sahig ay tila huling tibok ng isang pusong pagod na sa pagtitiis. Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman niya ang matinding pag-ikot ng kanyang paligid, ang epekto ng chemotherapy, ang pait ng gamot, at ang mas matinding pait ng pagkakanulo. Isaiah, kahit isang tingin lang, ang pagsamo ng kanyang isipan, ngunit ang kanyang asawa ay nanatiling nakatalikod, nakatitig sa kawalan, habang ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Hindi nito kayang tignan ang kahihiyang dala ng asawang labis niyang minahal noon. Sa pamilyang Maro, ang hiya o dangal ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan, at ngayong gabi, si Frederica ang naging mantsa na dapat burahin. Paglabas ni Frederica sa hotel, ang ulan ay nagsimulang pumatak, hindi malakas, kundi isang malamig na ambon na tila nakikiramay sa kanyang pighati. Tumingala siya sa langit, hinahayaang ang bawat patak ng tubig ay humalo sa kanyang mga luhang kanina pa gustong kumawala. Ang bawat dampi ng ulan sa kanyang anit ay tila mga karayom na tumutusok, isang paalala na wala na siyang proteksyon, wala na siyang kanlungan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa parking lot, ngunit bago pa siya makarating sa kanyang sasakyan, hinarang siya ng 2 security guard ng pamilya Maro. Ma'am Frederica, pasensya na po. May bilin po si Ma'am Kiana at Sir Isaiah, ang sabi ng isa sa mga guard, hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata dahil sa awa. Ipinabibigay po nila ang inyong mga personal na gamit na nasa bag na ito. At kinuha na po nila ang susi ng sasakyan at ang susi ng bahay. Hindi na po kayo pinahihintulutang bumalik sa Forbes Park. Isang itim na duffel bag ang itinapon sa kanyang paanan. Doon sa gitna ng basang semento, nakita ni Frederica ang ilang piraso ng kanyang damit na nagusot, ang kanyang paboritong suklay na wala nang sinusuklay, at ang isang maliit na prayer book. Ito na lang ang natira sa 20 taon ng kanyang pagsisilbi at pagmamahal. Ganito na lang ba yun, ang mahinang tanong ni Frederica sa hangin? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko, itatapon niyo ako na parang isang basahan. Wala siyang natanggap na sagot, kundi ang tunog ng papalayo na sasakyan ni Isaiah. Mula sa bintana ng kotse, nakita niya si Kiana na nakasilip, may isang nangngiti ng wagas na tagumpay sa mga labi habang dahan-dahang itinataas ang gitnang daliri nito bilang huling insulto. Bit-bit ang mabigat na bag, naglakad si Frederica palabas ng subdivision. Ang bawat hakbang ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ang kanyang hininga ay kinakapos, at ang ulan ay lalong lumalakas, binabasa ang kanyang manipis na cocktail dress, hanggang sa kumapit ito sa kanyang butot balat na katawan. Wala siyang matuluyan. Ang kanyang mga magulang ay matagal nang wala. Ang kanyang mga kaibigan ay mga kaibigan din ng pamilya Maro. Tiyak na isinara na rin ng mga ito ang kanilang mga pinto sa kanya. Siya ay nag-iisa sa gitna ng Metro Manila, isang audit manager na walang kahit isang sentimo sa bulsa dahil lahat ng kanyang cards ay nablock na ni Kiana. Huminto siya sa tapat ng isang saradong sari-sari store upang sumilong. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig sa tindi ng lagnat, ang neutropenic fever na madalas mangyari pagkatapos ng chemo. Ang kanyang paningin ay nagsimulang mag-flicker, ang mga ilaw ng kalsada ay tila naging mga mantsa ng dilaw at pula. Sa gitna ng kanyang kawalan ng malay, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat niya. Hindi ito ang sasakyan ni Isaiah. Ito ay isang mamahaling sedan, makintab at tila galing sa ibang mundo. Bumukas ang pinto
Isang pares ng makintab na leather shoes ang tumapak sa basang kalsada. Isang lalaking may hawak na payong ang lumapit sa kanya. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na coat. Ang kanyang mukha ay nababalot ng anino, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa isang kakaibang emosyon, hindi awa kundi isang mapanganib na uri ng interes. Mrs. Frederica Maro. Ang boses ng lalaki ay malalim baritono at may dalang autoridad na tila kayang patigilin ng ulan. Mukhang itinapon ka na ng mga taong pinaglingkuran mo. Gusto mo bang bigyan natin sila ng dahilan para pagsisihan ng gabing ito? Tumingala si Frederica, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at sakit. Sino ka, ikaw ba ang tinitingnan ko sa sulat? Ang lalaki ay dahan-dahang yumuko, inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Frederica. Ang bango ng sandalwood at ulan ay humalo sa hangin. Ang pangalan ko ay Mateo Santos at ako ang magiging huling pagkakamali na pagsisisihan ng pamilya Maro. Sasama ka ba sa akin o mas pipiliin mong mamatay dito sa sidewalk bilang isang biktima? Inabot ni Mateo ang kanyang kamay. Sa gitna ng dilim at ulan, nakita ni Frederica ang isang gintong cufflink. Sa manggas nito isang cufflink na may markang pamilyar sa kanya, isang markang nagmula sa nakaraan ng kanyang sariling pamilya na matagal na niyang ibinaon sa limot. Huwag kang matakot! Hindi ako ang pumatay sa dangal mo, Frederica. Pinulot lang kita mula sa putikan kung saan ka itinapon ng sarili mong asawa. Ang boses ni Mateo ay tila isang banayad na haplos ng pilus sa gitna ng malamig na silid. Dahan-dahang iminulat ni Frederica ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ay hindi pamilyar. Ang amoy ng paligid ay hindi amoy ng disinfectant ng ospital, kundi ang bango ng mamahaling kandila at sandalwood. Nararamdaman niya ang lambot ng mga telang nakabalot sa kanyang katawan, isang silk robe na kailanman ay hindi niya pag-aari. Agad na hinawakan ni Frederica ang kanyang ulo. Wala ang kanyang scarf. Ang kanyang anit na maputla at lantad ay tila sumisigaw ng kanyang kahinaan. Isang matinding hiya ang bumalot sa kanya at mabilis niyang hinila ang kumot upang itago ang kanyang sarili. Wala rito ang mga taong hahusga sa iyo. Ani Mateo, habang nakatayo sa tabi ng malaking bintana nakatingin sa ulan, na humahampas sa salamin. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsaa. Dito hindi ka ang balat kayong asawa ni Isaiah Maro. Dito ikaw si Frederica, ang babaeng ninakawan ng lahat, ngunit may hawak pa rin ng pinakamahalagang alas. Bakit mo ako tinutulungan? Ang paos na tanong ni Frederica. Ang bawat salita ay tila isang pakikibaka sa kanyang tuyong lalamunan. Sino ka ba talaga hindi naniniwala ang isang auditor sa kabutihang loob ng isang estranghero sa gitna ng ulan? Dahan-dahang lumapit si Mateo. Hindi siya umiwas ng tingin nang makita ang anyo ni Frederica. Sa halip lumuhod siya ng bahagya upang maging kapantay ang paningin ng babae. Inilapag niya ang tsa sa side table at kinuha ang isang salamin, isang maliit na salaming pilak. Tignan mo ang sarili mo, Frederica, swat ang bulong niya. Ano ang nakikita mo? Isang biktima, isang babaeng mamamatay na. Napatingin si Frederica sa salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng may malalim na itim sa ilalim ng mga mata, maputla ang labi at walang buhok. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, sa kailaliman ng kanyang mga balintataw, may isang apoy na hindi pa tuluyang namamatay. Isang apoy ng matinding galit na nagmumula sa kawalan ng katarungan. Nakikita ko ang isang taong wala nang natitira kundi ang kanyang galit. Ang sagot ni Frederica, ang kanyang tinig ay unti-unting lumalakas. Mabuti, ngumiti si Mateo, isang ngiting tila isang matalim na kutsilyo. Dahil ang galit ang pinakamagandang gasolina para sa paghihigante. Alam ko ang ginawa ni Kiana. Alam ko ang bawat pisong kinuha niya sa kumpanya. At alam ko rin ang tungkol sa liham na natanggap mo. Napatitig si Frederica sa lalaki. Ikaw ba? Ikaw ba ang nagpadala ng sulat na yon? Ikaw ba ang nananakot sa akin? Tumawa si Mateo ng mahina. Kung ako ang nananakot sa iyo, Frederica, hindi kita kukunin sa gitna ng ulan para bigyan ng mainit na tsa at protection. Ang nagpadala ng sulat na yon ay isang taong malapit sa iyo, isang taong natatakot na baka bago ka malagutan ng hininga ay mailantad mo ang kanilang mga baho. Tumayo si Mateo at naglakad patungo sa isang study table. Kinuha niya ang isang makapal na folder at inilapag ito sa kandungan ni Frederica. Ito ang lahat ng ebidensyang kailangan mo.
ang mga bank accounts ni Kiana sa ibang bansa ang mga peking titulo, at ang lahat ng taong binayaran niya para baligtarin ka. Libre ko itong ibibigay sa iyo bilang iyong abogado at bilang iyong kakampi. Bakit? Muling tanong ni Frederica. Anong makukuha mo rito? Walang libre sa mundong ito, Mateo. Lumapit muli si Mateo sa pagkakataong ito ay masyadong malapit hanggang sa maramdaman ni Frederica ang init ng hininga nito sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay naging malamig na tila yelo dahil ang pamilya Maro ay may utang sa akin. Ang mariing sabi ni Mateo, isang utang na dugo at dangal na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga ng pera. Gusto kong makita silang gumuho, Frederica, at ikaw ang perpektong sandata para gawin iyon. Gamitin mo ako at gagamitin kita. Sa dulo makukuha mo ang iyong hustisya at makukuha ko ang aking pananahimik. Naramdaman ni Frederica ang isang kakaibang kilabot. Ang lalaking ito ay hindi isang anghel na tagapagligtas. Siya ay isang demonyong may sariling agenda. Ngunit sa mundong ito na itinapon na siya, ano pa ba ang pagpipilian niya? Anong gusto mong gawin ko? Ang tanong ni Frederica. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa folder. Maging isang multo, ang sagot ni Mateo. Hayaan mong isipin nilang patay ka na o sumuko na, habang sila ay nagdiriwang sa iyong pagbagsak. Unti-unti nating hihilahin ang bawat hibla ng kanilang tagumpay, hanggang sa sila naman ang magmakaawa sa paanan mo. Dahan-dahang tumango si Frederica. Ang kanyang desisyon ay tila isang kontrata sa kadiliman. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nahagip ng kanyang paningin ang isang bagay sa ibabaw ng mesa ni Mateo. Isang lumang litrato. Isang litrato ng isang pamilyang nakangiti sa tapat ng isang lumang bahay, ang bahay na matagal nang nawala sa alaala ni Frederica. At sa gitna ng litratong iyon, nakatayo ang kanyang sariling ama kasama ang isang batang lalaki na may mga matang kasing talim ng kay Mateo. Naramdaman ni Frederica ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sino ba talaga si Mateo Santos at bakit ang kanyang pagtulong ay tila isang matamis na bitag na may kinalaman sa isang nakaraang matagal na niyang kinalimutan? Sino ang batang ito, Mateo? At bakit kasama niya ang papa ko sa larawang ito? Ang tinig ni Frederica ay tila isang basag na salamin. Bawat piraso ay matalas at may dalang hapdi. Hawak niya ang lumang litrato, ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa gilid ng papel. Ang kanyang ama, ang yumaong si Don Alberto, ay nakangiti doon, isang ngiting hindi na niya nakita. Mula nang gumuho ang kanilang negosyo dahil sa isang iskandalo na hindi kailanman nalinawan. Dahan-dahang binitiwan ni Mateo ang hawak na tasa. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Lumakad siya patungo kay Frederica. Ang bawat hakbang ay may dalang awtoridad na tila ba kontrolado niya ang bawat hininga sa loob ng kwartong iyon. Ang batang iyon ay ako, Frederica. Ang mahinang tugon ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mukha ng babae. At ang lalaking nasa tabi ng iyong ama, siya ang aking ama. Siya ang dating chief accountant ni Don Alberto. Siya ang taong sinisi, ipinahiya at ipinakulong ng pamilya Maro nang nakawan nila ang inyong kumpanya 30 taon na ang nakalilipas. Nabitawan ni Frederica ang litrato. Ang katotohanan ay tila isang malakas na agos ng tubig na tumangay sa kanyang huling lakas. Ang pamilya ni Isaiah, oo, ang mariing sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng puot na pilit itinatago sa ilalim ng isang kalmadong maskara. Ginamit ng mga Maro ang iyong ama, ginamit nila ang katapatan ng aking ama upang itayo ang kanilang imperyo sa ibabaw ng ating mga bangkay. Ang iyong ama ay namatay sa pighati at ang ama ko ay namatay sa loob ng rehas na may mantsa ang dangal. Kaya nang makita kita sa gitna ng ulan, itinapon ng parehong pamilyang sumira sa atin. Alam kong dumating na ang oras ng paniningil. Napahawak si Frederica sa kanyang dibdib. Ang sakit ng kanyang cancer ay muling sumiklab, isang matinding kirot na tila ba may mga buhay na uod na kumakain sa kanyang laman. Ngunit mas matindi ang kirot ng pagkakatuklas na ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinaglingkuran niya ng 20 taon ay nagmula sa isang lahi ng mga mandarambong. Kaya ba? Kaya mo ako tinutulungan? Para gamitin ako laban sa kanila. Ang tanong ni Frederica, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang lumuha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit.
Tinutulungan kita dahil ikaw lang ang may susi sa kanilang vault. Frederica, lumapit pa si Mateo, hinawakan ang magkabilang balikat ng babae. Ang kanyang haplos ay hindi mainit. Ito ay malamig at puno ng determinasyon. Ikaw ang auditor. Alam mo kung saan nakatago ang mga buto. Alam mo kung paano nila niluluto ang mga libro. Sa tulong ko, hindi lang natin babawiin ang bahay mo. Dudurugin natin ang bawat pundasyon ng pamilya Maro hanggang sa wala nang matira kundi alikabok. Dahan-dahang tumingala si Frederica. Ang kanyang anit na walang buhok ay tila naging isang baluti ng kanyang bagong pagkatao. Ang bawat patak ng kanyang luha ay natuyo sa init ng kanyang namumuong puot. Ang imahe ni Kiana na tumatawa at ni Isaiah na tumatalikod ay tila isang paulit-ulit na pelikula sa kanyang isipan. Anong kailangan kong gawin? Ang tanong niya, ang kanyang tinig, ay wala nang bakas ng takot. Ito ay kasing talim na ng isang scalpel. Kailangan mong maging isang anino, ang mungkahi ni Mateo. Mula sa araw na ito, si Frederica Maro ay itinuturing ng nawawala o marahil ay patay na sa isip nila. Magpapahinga ka rito, magpapalakas ka at itutuloy natin ang iyong chemotherapy sa isang pribadong klinika na pag-aari ko. Habang nagpapagaling ka, dahan-dahan nating sisimulan ang pag-audit sa kanilang impyerno. Lumipas ang mga araw sa loob ng mansyon ni Mateo. Sa pagitan ng mga sessions ng gamot na nagpapahina sa kanyang katawan, ginugugol ni Frederica ang kanyang oras sa harap ng computer. Ang kanyang mga daliri ay tila sumasayaw sa keyboard, binubuksan ang bawat madilim na sikreto ng kumpanya ng mga Maro. Bawat transaksyong illegal ni Kiana, bawat peking invoice, lahat ay itinatala niya sa kanyang Project Alpha. Ngunit isang gabi habang nanonood ng balita sa television, biglang nanigas si Frederica. Isang live report mula sa harap ng kanilang dating bahay sa Forbes Park ang lumabas. Nakita niya si Kiana nakasuot ng itim na damit, na tila nagdadalamhati habang may hawak na panyo at pinupunasan ng kanyang mga peking luha sa harap ng mga kamera. Nananawagan po kami sa aking hipag na si Frederica, ang hikbi ni Kiana sa harap ng media. Ate, nasaan ka man, umuwi ka na. Alam naming marami kang pagkakamaling nagawa sa pera ng kumpanya, pero handa kaming patawarin ka ni Kuya Isaiah. Huwag mo namang takasan ang pananagutan mo lalo na't may sakit ka. Nag-aalala ang buong pamilya na baka kung ano na ang mangyari sa iyo sa labas. Napahawak si Frederica sa screen ng TV, ang kanyang mga kuko ay tila gustong baon sa mukha ni Kiana. Ang kontrabida ay ginagawa siyang isang kriminal sa harap ng buong bansa upang masiguradong wala na siyang babalik ang dangal. Ngunit ang mas nakapagpabagsak sa kanyang puso ay ang aninong nakatayo sa likod ni Kiana. Si Isaiah. Nakayuko ito, hindi makatingin sa camera, ngunit hindi rin pinipigilan ng kanyang kapatid sa pagsira sa pangalan ng kanyang asawa. Tignan mo sila, Frederica. Bulong ni Mateo na biglang lumitaw sa kanyang likuran. Ginagawa ka nilang pain para malinis ang sarili nilang pangalan. Kapag hindi ka lumitaw, ikaw ang lalabas na guilty. Kapag lumitaw ka naman, ikaw ang dadamputin ng pulisya. Nilingon ni Frederica si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang kakaibang liwanag. Hindi ako lilitaw bilang isang biktima, Mateo. Lilitaw ako bilang kanilang katapusan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Mateo. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago, naging seryoso at may bahid ng pangamba. Ano, sigurado ba kayo? Ang tanong ni Mateo sa kabilang linya. Huwag niyo siyang hahayaang makalapit. Ibinaba ni Mateo ang telepono at tumingin kay Frederica. May problema tayo. Si Kiana, kumuha siya ng isang pribadong investigador. At tila may nakakita sa sasakyan ko sa tapat ng hotel noong gabing kinuha kita. May mga taong papalapit na rito sa mansyon. Narinig ni Frederica ang malakas na pagbusina ng isang sasakyan mula sa labas ng gate. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Hindi pa siya handa. Ang kanyang katawan ay mahina pa mula sa huling kimo. Ngunit ang kalaban ay nasa pintuan na handang tapusin ang sinimulan nilang pagbitay sa kanya. Hindi lahat ng nagliligtas ay Anghel, Frederica. Minsan ang kamay na humahatak sa iyo mula sa hukay ay ang kamay din na magbabaon sa iyo sa mas malalim na libingan. Ang bulong na ito ni Mateo ay tila naging isang malamig na hangin na yumakap sa batok ni Frederica habang mabilis silang naglalakad patungo sa isang lihim na silid sa likod ng malaking library. Ang tunog ng sunod-sunod na busina sa labas ng gate ay tila mga hiyaw ng isang gutom na hayop na hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang biktima nito. Dito ka lang,
Huwag kang gagawa ng anumang ingay, ang utos ni Mateo, bago dahan-dahang isinara ang pader na gawa sa mga libro. Naiwan si Frederica sa gitna ng kadiliman, tanging ang mahinang liwanag mula sa isang maliit na ventilation slot ang nagbibigay sa kanya ng paningin. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, bawat pintig ay tila isang tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang buong katawan. Napasandal siya sa malamig na pader, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang anit na wala ng buhok. Sa sandaling iyon, ang kanyang armor, ang kanyang katatagan, ay tila unti-unting natutunaw. Mula sa kanyang kinalalagyan, naririnig niya ang pagbukas ng malaking pinto ng mansyon. Naririnig niya ang mga yabag ng sapatos na tila mga martilyo sa sahig. At ang boses na sumunod ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang puso. Mateo Santos, alam kong nandito ang asawa ko, huwag mo kaming lukohin. Sigaw ni Isaiah. Ang boses ng kanyang asawa ay puno ng galit, ngunit may bahid din ng isang uri ng pagmamay-ari. Natila ba si Frederica ay isang gamit na nawawala? Sir, wala po rito ang asawa nyo. At wala po kayong karapatang mambulabog sa pribadong ari-arian ko, ang kalmadong sagot ni Mateo. Ang lamig ng kanyang boses ay tila isang pader na bakal na humaharang sa init ni Isaiah. Nakita ang sasakyan mo sa hotel at may mga CCTV footage kaming nakuha. Ang boses naman ni Kiana matinis at puno ng lason. Ilabas mo ang magnanakaw na yan. Kailangan niyang harapin ang batas, Mateo. Huwag mong idamay ang career mo sa isang babaeng malapit na ring mabulok. Narinig ni Frederica ang tunog ng pagbasag ng isang flower vase. Tila nagkakaroon ng kaguluhan sa labas. Ang kanyang dibdib ay sumikip. Gusto niyang lumabas, gusto niyang isigaw ang lahat ng katotohanan, ngunit ang kanyang katawan ay tila nakaparalisa sa takot at panghihina. Sa gitna ng kanyang pagtatago, napatingin si Frederica sa isang lumang cabinet sa loob ng lihim na silid. Bahagyang nakabukas ito. Dahil sa kuryosidad at kabadahan-dahan niyang hinila ang pintuan nito, doon bumagsak sa kanyang paanan ang isang makapal na scrapbook. Nanginginig ang mga daliri ni Frederica habang binubuksan ang bawat pahina. Ang kanyang hininga ay tila huminto. Ang scrapbook ay hindi puno ng mga alaala ng pamilya ni Mateo. Ito ay puno ng kanya. Litrato niya habang naglalakad papunta sa trabaho, 5 taon na ang nakalilipas. Mga clippings ng kanyang mga achievements bilang audit manager. At ang pinaka-nakakangilabot, isang kopya ng kanyang biopsy report mula sa ospital na may petsang mas maaga pa kaysa sa araw na malaman niya ang tungkol sa kanyang sakit. Hindi ito maari. Ang mahinang bulong ni Frederica, ang kanyang mga luha, ay nagsisimulang pumatak sa mga pahina. Hindi siya nahanap ni Mateo sa ulan nang dahil sa tadhana. Matagal na siyang sinusundan ni Mateo, alam na ni Mateo ang tungkol sa kanyang sakit bago pa man niya ito malaman. Ang lahat, ang pagligtas sa kanya, ang pag-aalaga sa kanya, ang pag-aalok ng tulong ay bahagi ng isang mas malaki at mas madilim na plano. Narinig ni Frederica ang papalapit na mga yabag sa library. Ang pader na libro ay dahan-dahang gumalaw. Mateo! Ang tanging nasabi ni Frederica nang bumukas ang pinto at bumulaga sa kanya ang mukha ni Mateo. Wala na roon ang Isaiah o si Kiana. Tila napaalis na niya ang mga ito. Ngunit ang mukha ni Mateo ngayon ay wala nang masking tagapagligtas. Nakita mo na pala, ang sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nanatiling blanko. Lumapit siya at kinuha ang scrapbook mula sa sahig. Ngayong alam mo na ang totoo, may isang tanong na lang akong kailangang sagutin mo, Frederica. Ano yon? Ang tanong ni Frederica, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at matinding pagtataka. Pipiliin mo bang mamatay na kasama ang mga sikretong nalaman mo o pipiliin mong mabuhay para makita ang dulo ng larong sinimulan ko? Tinitigan ni Frederica ang lalaking nasa harap niya. Ang pader ng tiwala na pilit niyang binuo sa loob ng ilang araw ay tuluyang gumuho. Sino ba ang mas nakakatakot? Ang pamilyang pumatay sa kanyang dangal sa harap ng lahat o ang lalaking pilit siyang binubuhay para gamitin sa isang digmaang hindi niya alam ang tunay na pinagmulan? Biglang tumunog ang alarm system ng mansyon. Isang pulang ilaw ang nagsimulang kumislap sa buong silid. Nakapasok sila ang mura ni Mateo. Kiana brought the police. You have to decide now, Frederica. If they find you here in this state, they win.
They will lock you up in a hospital cell and let you die in shame. Naramdaman ni Frederica ang isang matinding lamig sa kanyang mga ugat. Ang anino ng rehas ay tila gumagapang na sa kanyang balat. May pagkag-ibig ay isang sugal, Frederica. Ngunit ang paghihiganti ay isang signing. At sa sining na ito, kailangan mong matutong maging kasing lamig ng bangkay. Ang boses ni Mateo ay wala ng bahid ng malasakit na ipinakita niya noong unang gabi. Habang ang mapulang ilaw ng alarm ay humahalik sa kanyang mukha, nakita ni Frederica ang tunay na anyo ng lalaking ito. Hindi siya isang tagapagligtas. Siya ay isang collector ng utang na matagal nang naghihintay ng tamang pagkakataon para maningil. Mateo, bakit ang tanging naibulong ni Frederica habang ang tunog ng pagkawasak ng pinto sa labas ay umabot na sa kanilang kinalalagyan? Lahat ba ng ito, lahat ba ng pag-aalaga mo, ang pagdala mo sa akin sa ospital, ang mga gamot? Lahat ba yon ay para lang maging kasangkapan ako sa galit mo? Hindi lang galit, Frederica. Katarungan, ang mariing sagot ni Mateo habang mabilis na nililigpit ang scrapbook. Ang pamilya Maro ay parang isang matandang puno na nabubulok na ang loob. Kailangan lang nila ng isang malakas na hangin para tuluyang gumuho. At ang hangin iyon ay ang iyong pagkamatay o ang iyong pagkawala. Biglang bumukas ang pinto ng library. Narinig ni Frederica ang matinis na boses ni Kiana na tila isang sirena ng bumbero sa gitna ng gabi. I-search nyo ang bawat sulok. Alam kong nandito ang magnanakaw na yan, sigaw ni Kiana. Narinig din ni Frederica ang mga formal na boses ng mga pulis na nag-uutos na huwag makialam ang mga tauhan ni Mateo. Hinawakan ni Mateo ang braso ni Frederica. Ang kanyang hawak ay mahigpit, halos bumaon ang kanyang mga daliri sa manipis na balat ng babae. Makinig ka sa akin. Kapag lumabas ka dyan ngayon, tatapusin ka nila. Kiana has the media, the police, and your husband in her pocket. Pero kung mananatili ka sa anino ko, ikaw ang maghahawak ng kanilang leeg. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Frederica, ang kanyang puso ay tila sasabog na sa kaba. Gagamitin ko ang lahat ng ebidensyang nakalap mo para i-blackmail ang buong Maro Group. Hindi lang si Kiana, kundi pati si Isaiah. Gagawin nating alipin ang bawat isa sa kanila. Pero kapalit noon, kailangang sa akin ka lang makikinig. Ang bawat hininga mo, ang bawat desisyon mo ay pag-aari ko na. Isang matinding bugso ng ubo ang lumabas sa bibig ni Frederica. Itinakip niya ang kanyang panyo at muli ang kulay ng dugo ay bumungad sa kanya. Ang pait ng katotohanan ay mas nakakasuka kaysa sa pait ng kanyang gamot. Takas sa leon, ngunit nahulog sa kuko ng tigre. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na kalabog ang narinig sa pader ng lihim na silid. May nakatuklas ng mekanismo. Mateo Santos, buksan mo ito, ang sigaw ni Isaiah. Ang boses nito ay hindi na puno ng galit kundi ng isang uri ng desperasyon na tila ba ang kanyang huling pag-asa ay nakasalalay sa paghuli kay Frederica. Dahan-dahang gumalaw ang pader. Ang liwanag ng library ay pumasok sa madilim na silid, nakakasilaw at nakakahilo. Doon bumulaga ang mukha ni Isaiah, pawisan at namumutla kasunod si Kiana at ang dalawang armadong pulis. Nandito ka lang pala'y ang matagumpay na hiyaw ni Kiana. Tignan nyo, ang asawa ng kuya ko nagtatago sa kwarto ng isang lalaki. Bukod sa magnanakaw, isa ka pa palang babaeng walang dangal. Frederica. Lumingon si Frederica kay Isaiah. Umaasa siyang sa huling pagkakataon, makikita niya ang kahit katiting na tiwala. Pero ang nakita niya ay ang pag-iwas ng tingin ng kanyang asawa. Ang kahihiyang nadama ni Isaiah sa pagkakita kay Frederica sa loob ng mansyon ni Mateo ay sapat na para tuluyan nitong ibaon ang anumang natitirang pagmamahal. Hon, bakit dito? Ang tanging nasabi ni Isaiah, ang kanyang boses ay tila isang hatol. Bakit kailangang ganito ang gawin mo sa amin? Tumingin si Frederica kay Mateo, pagkatapos ay sa kanyang asawa at huli ay kay Kiana na tila isang ahas na handang sumakmal. Naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang buong katawan. Hindi na ito takot, hindi na rin ito sakit. Ito ay ang huling yugto ng kanyang pagkatao, ang ganap na pagkawasak na naging daan para sa isang bagong uri ng lakas. Kahit kailan ba, Isaiah, naitanong mo kung bakit wala akong buhok? Ang tanong ni Frederica, ang kanyang tinig ay malamig at matatag.
tila nanggagaling sa kailaliman ng isang kabaong. Napatigil ang lahat. Ang katahimikan ay naging kasing talim ng isang labaha. Naitanong mo ba kung bakit gabi-gabi akong nagsusuka? O kung bakit ang perang inipon ko sa loob ng 20 taon ay biglang nawala? Dugtong pa niya. Hindi, dahil mas madaling maniwala sa kasinungalingan kaysa harapin ang bigat ng katotohanan. Lumapit si Kiana at pilit na kinuha ang bag ni Frederica. Huwag kang magdrama dyan, officer, arestuhin niyo na yan. Ninakawan niya ang kumpanya at ang pamilya namin. Ngunit bago pa man makalapit ang pulis, tumayo si Mateo sa harap ni Frederica. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sige, arestuhin niyo siya, hamon ni Mateo. Pero bago niyo gawin yan, baka gusto niyo munang tignan ang live stream na kasalukuyang kumakalat sa lahat ng news portal sa bansa. Isang audit report na nagpapakita kung sino talaga ang naglipat ng 10 milyong piso sa isang offshore betting account sa Macau. At spoiler alert, hindi si Frederica ang may-ari ng account na yon. Nanlaki ang mga mata ni Kiana. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay, tila ba ang lahat ng dugong nananalatay sa kanyang katawan ay biglang natuyo. Ano? Anong pinagsasabi mo? Ang nauutal na tanong ni Kiana. Ang laro ay nagsisimula pa lang, bulong ni Mateo kay Frederica, habang ang mga pulis ay nagsisimulang magtinginan sa isa't isa, tila nag-aalinlangan na sa kanilang gagawin. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang matinding sakit ang gumuhit sa ulo ni Frederica. Ang kanyang paningin ay tuluyang nagdilim. Ang huling narinig niya ay ang pagsigaw ni Isaiah sa kanyang pangalan. Ngunit ang boses na iyon ay tila nanggagaling sa ilalim ng napakalalim na tubig. Bumagsak si Frederica sa sahig. Ang kanyang huling hininga bago ang kadiliman ay may dalang isang pangako. Kung magigising man siyang muli, wala na siyang ititirang kahit anong mantsa ng awa para sa kahit na sino sa kanila. Minsan ang katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang pag-iipon ng lakas para sa isang mas malakas na pagsabog. At sa bawat patak ng gamot na dumadaloy sa aking mga ugat, nararamdaman ko ang unti-unting pagmatay ng dating Frederica, ang martirang bulag sa pag-ibig at ang biktima. Ang unang bagay na naramdaman ni Frederica nang mamulat siya ay ang matinding silaw ng puting ilaw sa kisame. Ang amoy ng rubbing alcohol at ang mahinang huni ng heart monitor ay tila mga paalala na buhay pa siya, kahit na ang pakiramdam niya ay lason na ang dumadaloy sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang mga daliri at naramdaman ang malamig na tusok ng IV needle sa kanyang likod palad. Gising ka na pala. Akala ko ay tuluyan mo nang tinalikuran ang mundong ito bago mo pa makita ang pagbagsak ng iyong mga kaaway. Ang boses ni Mateo ay nanggagaling sa dilim ng sulok ng silid. Nakaupo siya doon, ang mga binti ay nakakrus at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa monitor, tila binibilang ang bawat tibok ng puso ni Frederica. Wala na ang kaguluhan kanina. Wala na ang mga pulis, si Kiana o ang nanghihinang boses ni Isaiah. Ang paligid ay balot ng isang nakabibinging katahimikan. Nasaan sila, yung paos na tanong ni Frederica. Ang bawat salita ay tila isang pakikipagbuno sa kanyang tuyong lalamunan. Umalis silang may dalang takot, Frederica. Ang livestream na ginawa ko ay sapat na para mag-panic ang board of directors ng Maro Group. Sa ngayon, si Kiana ay abala sa paggawa ng mga alibi at si Isaiah, ang asawa mo, ay kasalukuyang nasa labas ng pintong ito, nagmamakaawang makapasok. Napatigil si Frederica. Si Isaiah, nandito siya. Oo, ngunit hindi ko siya pinapapasok. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo habang tumatayo siya at lumalapit sa kama. Bakit mo papapasukin ang taong nanood lang habang binabalatan ka ng buhay sa harap ng maraming tao? Bakit mo bibigyan ng pagkakataon ang isang lalaking naniwala sa lahat ng paninira sa iyo bago niya naniwala sa sarili niyang asawa? Tinitigan ni Frederica ang kisame. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang audit ng kanyang sariling puso. Tama ito. Ang sakit ng cancer ay kayang gamutin o tiisin, ngunit ang sakit ng pagkakanulo ng taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay ay isang sugat na hinding-hindi na maghihilom. Anong plano mo, Mateo? Tanong ni Frederica, ang kanyang tinig ay unti-unting nagiging matatag. Hindi na ito ang tinig ng isang pasyente. Ito na ang tinig ng isang auditor na nakahanap ng malaking butas sa sistema. Ang pingpanomay sa akin pa rin, Frederica. Ikaw ay magpapagaling dito, habang iniisip ng buong bansa na ikaw ay nasa ilalim ng investigasyon.
o nagtatago dahil sa kahihiyan, dahan-dahan nating ubusin ang bawat asset ni Kiana. Gagamitin natin ang Project Alpha mo para gawin silang pulube bago pa sila makarating sa korte. Dahan-dahang bumangon si Frederica kahit na ang kanyang buong katawan ay sumasakit. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay na nanginginig. Inabot niya ang laptop na nasa side table at binuksan ang file na matagal na niyang inihanda. Hindi, Mateo, ang malamig na sabi ni Frederica. Hindi lang natin sila gagawing pulube. Gagamitin natin ang kasakiman ni Kiana laban sa kanya. At gagamitin ko ang galit mo para masiguro na wala silang babalik ang pangalan. Nilingon niya si Mateo, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa determination. Alam ko kung bakit mo ako kinuha. Alam ko ang scrapbook. Alam ko na matagal mo na akong sinusundan. Pero kung gusto mong magtagumpay tayo, kailangan mong itigil ang pagtrato sa akin na parang isang biktima. Mula sa oras na ito, ako ang magpapatakbo ng audit na ito. Ikaw ang magiging kamay, pero ako ang magiging utak. Isang sandali ng katahimikan ang naghari sa pagitan nila. Ang tension ay tila isang kuryenteng dumadaloy sa hangin. Pagkatapos ay tumawa si Mateo nang mahina isang tunog na puno ng paghanga. Audit ng isang wasak na puso. Sige, Frederica, ibigay mo sa akin ang utos. Kinuha ni Frederica ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero, isang video call na matagal na niyang gustong gawin. Sa screen lumitaw ang mukha ni Kiana. Ang kontrabida ay mukhang haggard, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. Nang makita niya ang mukha ni Frederica sa screen, tila nakakita siya ng isang multo. Ate, nasaan ka? Ibalik mo ang ebidensya. Mateo Santos is a criminal, niloloko ka lang niya, ang sigaw ni Kiana sa kabilang linya. Kiana, ang simula ni Frederica ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Tignan mo ang iyong email, may ipinadala akong link. Isang timer yan. Sa bawat oras na hindi mo ibinabalik ang titulo ng bahay sa pangalan ko, isang dokumento ng iyong pagnanakaw ang automatikong mapopost sa social media. At huwag kang mag-alala, hindi lang ito tungkol sa pera ng kumpanya. Kasama na rito ang lahat ng taong niloko mo sa Macau. You wouldn't dare. Ang banta ni Kiana, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. I have nothing to lose, Kiana. Wala na akong buhok, wala na akong asawa, at malapit na rin akong mamatay. Ang sagot ni Frederica, habang unti-unting sumisilay ang isang ngiting tila galing sa impyerno. Pero bago ako umalis sa mundong ito, sisiguraduhin kong sa kulungan mo ipagdiriwang ang susunod mong birthday. Let's play a game, Kiana. At sana ay handa kang mawala ang lahat sa iyo gaya ng ginawa mo sa akin. Pinatay ni Frederica ang tawag bago pa makasagot si Kiana. Napasandal siya sa kanyang unan hinihingal, ngunit may isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Mabuti ang simula mo, ate, sabi ni Mateo. Ngunit may isang bagay kang nakalimutan. Si Isaiah ay nasa labas pa rin. At tila may dala siyang isang bagay na hindi mo inaasahan. Biglang narinig ni Frederica ang malakas na pagbukas ng pinto ng klinika. Isang nurse ang pumasok, mukhang natatakot. Sir Mateo, Ma'am Frederica, ayaw pong umalis ni Sir Isaiah. Sinasabi niya pong may ebidensya rin siyang hawak na makakapagpabago sa lahat. Tungkol daw po ito sa inyong ama, ma'am. Nanigas si Frederica, ang kanyang ama. Ang lahat ba ng ito ay may mas malalim pa palang ugat kaysa sa pagnanakaw ni Kiana Bertantaut. Frederica, bago mo ako tuluyang itaboy, pakinggan mo muna ako. Hindi ako napunta rito para humingi ng tawad dahil alam kong hindi sapat ang salitang sorry sa lahat ng ginawa ko. Nandito ako dahil kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol sa iyong ama. Ang katotohanang matagal nang ibinaon ni Mommy at ni Kiana sa ilalim ng ating tahanan. Ang boses ni Isaiah ay basag puno ng pagsisisi, na tila babawat kataga ay isang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Pumasok siya sa silid ng ospital, hindi bilang ang mapagmataas na asawa, kundi bilang isang lalaking tinalo ng sarili niyang konsensya. Ang kanyang mga mata ay namumula, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang luma at kupas na asul na notebook. Napasandal si Frederica sa kanyang unan. Ang kanyang maputlang anit ay lalong naging lantad sa ilalim ng malupit na ilaw ng klinika. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matigas na tila bakal. Hindi niya tiningnan ang notebook. Sa halip tinitigan niya ang lalaking nangako sa kanyang harap ng altar na poprotektahan siya, ngunit naging unang saksi sa kanyang pagkapahiya. Ang katotohanan, ang malamig na tanong ni Frederica.
Sa tingin mo ba, Isaiah, may halaga pa ang katotohanan sa gitna ng mga bangkay ng pangarap na sinira nyo? Ang bawat minuto na nanahimik ka, habang hinahablot ni Kiana ang scarf ko, ay isang binitay na bahagi ng puso ko. Nararamdaman ni Frederica ang matinding pait na umakyat sa kanyang lalamunan, hindi mula sa chemotherapy kundi mula sa udyok ng matinding pagkadismaya. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabagal, ngunit bawat pintig ay may dalang bigat na tila ba ang kanyang dibdib ay puno ng mga bato. Ang bango ng sandalwood ni Mateo na nakatayo sa isang sulok ay humahalo sa amoy ng disinfectant, lumilikha ng isang nakakasakal na atmosfera. Alam ko, lumapit si Isaiah at inilapag ang asul na notebook sa kandungan ni Frederica. Ito ang lihim na tala-arawan ni Papa. Noong mamatay ang iyong ama, hindi dahil sa pagkakamali niya sa audit. Sinadya siyang i-frame up ni Mommy at ng dati nating partner sa kumpanya para makuha ang share ng pamilya mo. Si Papa, alam niya ang lahat pero natakot siyang mawala ang lahat sa amin, kaya nanahimik siya. At ngayon ginagawa ni Kiana ang parehong bagay sa iyo. Napatitig si Frederica sa notebook. Dahan-dahan niyang binuksan ang unang pahina. Nakita niya ang pamilyar na pirma ng ama ni Isaiah, si Don Vicente. Ang bawat salita doon ay tila isang sumpa mula sa nakaraan. Inilalarawan doon kung paano nila minanipula ang mga dokumento para palabasing nagnakaw ang ama ni Frederica, ang mismong rason kung bakit namatay ang kanyang ama sa sobrang pighati at kahihiyan. Isang matinding kilabot ang gumapang sa balat ni Frederica. Ang pamilyang pinaglingkuran niya, ang lalaking minahal niya, ay bunga ng isang krimen laban sa sarili niyang dugo. Ang utang na loob na pilit na isinusumbat sa kanya ni Consuelo at Kiana ay isang malaking kasinungalingan. Sila ang may malaking utang sa kanya, utang na dugo, utang na dangal, at utang na buhay. Nandito ang lahat ng ebidensya, Frederica. Patuloy ni Isaiah habang lumuluhod siya sa gilid ng kama. Ginamit ni Kiana ang mga records na ito para i-blackmail din ako. Sabi niya kapag pinigilan ko siya sa ginagawa niya sa iyo, ilalantad niya ang dumi ni Papa at masisira ang Maro Group. Natakot ako, Hon. Natakot akong mawala ang legasya ni Papa. Hanggang sa napagtanto kong wala nang saysay ang legasya kung ang kapalit ay ang buhay mo. Tumingin si Frederica kay Mateo. Nakita niya ang isang mapanuyang ngiti sa mga labi ng abogado. Tila alam na ni Mateo ang lahat ng ito mula pa sa simula. Kaya ba, Mateo? Ang tanong ni Frederica, ang kanyang tinig ay naging kasing talim ng isang panghiwa. Kaya ba gusto mong durugin ang mga Maro? Dahil alam mong sila ang tunay na pumatay sa ama ko at sa ama mo. Ang katarungan ay parang isang audit, Frederica. Ang sagot ni Mateo, habang dahan-dahang lumalapit sa kama, hindi pinapansin ang presensya ni Isaiah. Kailangan mong balikan ang bawat entry mula sa simula para mahanap ang nawawalang balanse. Ngayong hawak mo na ang huling piraso ng puzzle, ano ang gagawin mo? Patatawarin mo ba ang lalaking ito dahil lang dinala niya ang notebook na ito? O sisiguraduhin mong ang buong pamilya nila ay mabaon sa parehong hukay na hinukay nila para sa ama mo? Naramdaman ni Frederica ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hinawakan niya ang asul na notebook ng napakahigpit hanggang sa mapunit ang gilid ng papel. Tumingin siya kay Isaiah, ang lalaking ngayon ay umiiyak sa kanyang paanan. Ang lalaking dati ay kanyang sandigan. Ngunit ngayon ay simbolo na lamang ng pagkakanulo. Biglang tumunog ang telepono ni Isaiah. Isang tawag mula kay Kiana. Huwag mong sasagutin. Ang malamig na utos ni Frederica. Ngunit bago pa man maibaba ni Isaiah ang telepono, isang mensahe ang lumitaw sa screen sapat na para mabasa nilang lahat. Kuya, kung hindi ka lalabas dyan sa loob ng 5 minuto, ipapadala ko sa media ang original na confession ni Papa. Sabay-sabay tayong lulubog kasama ang alpha survivor mong asawa. Napatayo si Isaiah, ang takot ay muling bumakas sa kanyang mukha. Lumingon siya kay Frederica, tila naghihintay ng direksyon. Sa sandaling iyon, nararamdaman ni Frederica ang isang kakaibang lakas na dumadaloy mula sa kanyang puso patungo sa kanyang isipan. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang hukom. Ibigay mo sa akin ang phone mo, Isaiah, ang utos ni Frederica. Kinuha niya ang phone at sinagot ang tawag. Nang marinig niya ang matinis na boses ni Kiana sa kabilang linya na nagsisimula nang mag-hysterical si Frederica, ay huminga ng malalim. Ang kanyang boses nang magsalita siya ay walang bakas ng sakit o pagod. Ito ay boses ng isang babaeng tapos na sa pagtitiis. Kiana, ang sabi ni Frederica.
ihanda mo na ang pinakamahal mong damit. Dahil sa susunod na pagkakataon na makikita mo ang media, hindi na ikaw ang biktima. At ang notebook na hawak ni Isaiah May, kopya na niya ng pulisya sa loob ng 3 minuto kung hindi ka tatahimik. Pinatay ni Frederica ang tawag at tumingin kay Mateo. Mateo, ihanda ang counter lawsuit. At Isaiah, lumabas ka na. Hindi ko pa kayang patawarin ang kahinaan mo pero gagamitin ko ang notebook na ito para bawiin ang lahat ng kinuha niyo sa akin. Mula ngayon, ang bawat hininga ng pamilya Maro ay nasa ilalim na ng audit ko. Naiwan ang katahimikan sa silid habang dahan-dahang lumalabas si Isaiah balot ng kahihiyan. Ngunit si Frederica ay nanatiling nakatingin sa malayo, ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang dibdib. Bakit sa kabila ng hawak niyang alas nararamdaman pa rin niya ang isang matinding lumbay? Na tila ba ang tagumpay ay may kasamang lasa ng abo? Mababayaran ba ng hustisya ang mga tao ng kanyang pagtitiis? O ang bawat pahina ng notebook na ito ay isa lamang paalala na sa digmaang ito, walang sino mang lalabas na buo. Hindi mo na kailangang magbuwis ng buhay para sa isang pamilyang matagal ka nang pinatay, Isaiah. Ang bawat patak ng luha mo ngayon ay huli na para sa isang pusong ginawa niyo ng bato. Ang boses ni Frederica ay walang emosyon kasing lamig ng sahig ng ospital habang pinagmamasdan niya ang kanyang asawang dahan-dahang lumalabas ng silid. Hawak pa rin niya ang asul na notebook ni Don Vicente, ang dokumentong nagpapatunay na ang buong karangyaan ng mga Maro ay itinayo sa ibabaw ng pagkawasak ng kanyang sariling ama. Napasandal si Frederica sa kanyang una nararamdaman ang matinding panghihina na tila ba ang bawat buto sa kanyang katawan ay gawa sa marupok na chalk. Ang kanyang dibdib ay sumisikip bawat hininga ay isang pakikipagbuno sa hangin. Itinakip niya ang kanyang palad sa kanyang bibig upang pigilin ang isang bugso ng ubo at naramdaman niya ang malagkit at mainit na likido sa kanyang balat. Alam niya, ramdam niya, ang kanyang oras ay tila isang kandilang nauubos na ang mitsa, ngunit ang liwanag ng kanyang paghihiganti ay lalo pang naglalabog. Isang matalinong desisyon, Frederica, ani Mateo, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya bitbit ang isang baso ng tubig. Ngayong hawak mo na ang confession ni Don Vicente, wala nang kawala si Kiana. At si Isaiah, sa wakas ay natututunan na niyang pumili ng panig. Hindi niya pinili ang panig ko, Mateo. Ang mahinang sagot ni Frederica pagkatapos uminom ng tubig. Pinili niya ang kanyang konsensya dahil hindi na niya kaya ang bigat nito. Ngunit sapat na ba ang konsensya para ibalik ang 20 taon ng buhay ko na ninakaw nila? Tumingin si Frederica sa bintana kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituin na bumagsak sa lupa. Sa ilalim ng kanyang suot na bonnet naramdaman niya ang huling ilang hibla ng kanyang buhok na kumalas. Hindi na siya nasasaktan sa tuwing may nalalagas sa kanya. Ang bawat hibla ng buhok na nawawala ay tila isang bahagi ng kanyang lumang pagkatao na dahan-dahang naglalaho upang bigyang daan ang isang alpha survivor. Kailangan nating gawin ito sa harap ng lahat, Mateo. Ang sabi ni Frederica, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa determinasyon. Sa mismong Maro Plaza, sa harap ng board of directors at ng media na ginamit ni Kiana para ipahiya ako. Gusto kong makita ng buong mundo kung paano gumuho ang kanilang tore ng kasinungalingan. Masyadong delikado yan para sa kalusugan mo, Frederica. Ang babala ni Mateo may bahid ng tunay na pag-aalala sa kanyang boses. Ang huling chemo session mo ay nagpababa ng husto sa immune system mo. Ang pagpunta sa isang mataong lugar ay parang pagpapakamatay. Mamatay na rin naman ako, Mateo. Ang mapait na tawa ni Frederica. Mas mabuti nang mamatay ako sa gitna ng aking tagumpay kaysa mabulok sa kama ng ospital na ito nang hindi nakikita ang kanilang pagbagsak. Ihanda mo ang lahat. Ang subpoena, ang audit records at ang video footage mula sa hidden camera na inilagay ko sa study room ni Kiana bago nila ako palayasin. Lumipas ang 2 araw na puno ng matinding paghahanda sa loob ng klinika. Sa tulong ni Mateo, ang Project Alpha ay naging isang ganap na legal na bomba. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, muling pumasok si Isaiah sa silid. Sa pagkakataong ito, wala siyang dalang notebook. Sa halip, may dala siyang isang maliit na recorder. Ano na naman ito, Isaiah? Ang tanong ni Frederica, hindi man lang nag-abalang tumingin sa asawa. Ito ang huling piraso ng ebidensya, hon. Ang sabi ni Isaiah, ang kanyang boses ay tila isang hiningang malapit ng maputol. Naka-record dito ang huling pag-uusap namin ni Kiana kanina. Inamin niya ang lahat, ang pag-audit fraud, ang pagnanakaw sa account mo,
at ang plano niyang itakas ang lahat ng pera ng kumpanya papuntang ibang bansa bukas ng gabi. Napatigil si Frederica, tiningnan niya si Isaiah at nakita ang isang lalaking wala nang natitirang dangal, kundi ang kanyang pagnanais na protektahan ang babaeng sinaktan niya ng husto. Bakit mo ginagawa ito? Alam mong kapag inilabas natin ito, masasama ka sa investigasyon, ang tanong ni Frederica. Alam ko ang sagot ni Isaiah, habang hinahawakan ang nanginginig na kamay ni Frederica. Tanggapin ko ang bawat parusa. Mabubulok ako sa kulungan kung kailangan basta masiguro ko lang na bago matapos ang lahat makuha mo ang kapayapaang nararapat sa iyo. Ito ang huli kong sakripisyo para sa iyo, Frederica. Naramdaman ni Frederica ang init ng kamay ni Isaiah. Sa sandaling iyon, ang galit na pilit niyang pinatitigas sa loob ng kanyang puso ay tila nakaramdam ng isang maliit na lamat. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang kanyang paningin ay biglang nag-flicker. Isang matinding kirot sa kanyang likuran ang nagpamilig sa kanya. Frederica Hon, anong nangyayari? Ang sigaw ni Isaiah habang mabilis na tinatawag ang mga nurse. Pumasok si Mateo sa silid, ang kanyang mukha ay puno ng tension. Isaiah, lumayo ka dyan, nurse, ang BP niya ay bumabagsak. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Frederica ang recorder na nahulog mula sa kamay ni Isaiah at gumulong sa ilalim ng kama. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim, ngunit ang huling imahe na nakita niya ay ang mukha ni Kiana sa kanyang isipan, tumatawa, hawak ang pasaporte, at handang takasan ang lahat ng krimeng ginawa nito. Hindi pa pwedeng ngayon. Ang bulong ni Frederica bago siya tuluyang mawalan ng malay. Ang tunog ng alarm mula sa heart monitor ay tila isang paulit-ulit na hiyaw sa katahimikan. Ang oras ay tumatakbo, bukas ang huling paghuhukom. Ngunit ang katanungan ay mananatili. Magigising pa ba ang biktima para maging hukom, o ang kanyang mga lihim ay tuluyan ng mabaon sa lupa, kasama ang kanyang huling hininga, at ang bawat hagupit ng karma ay walang tunog, Kiana. Pero sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman mo ang pagguho ng turing itinayo mo sa ibabaw ng aking mga luha. Ang boses ni Frederica ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang malamig na kabaong nang imulat niya ang kanyang mga mata sa gitna ng ICU. Ang puting kisame ay tila umiikot at ang bawat hininga niya ay may kasamang lasa ng bakal at pait. Ngunit sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan, ang kanyang isipan ay kasing talim pa rin ng isang bagong hasang labaha. Sa tabi ng kanyang kama, nakita niya si Mateo na nakatingin sa kanyang relo at si Isaiah na nakasubsob ang mukha. Sa gilid ng kutsyon, ang mga balikat ay nanginginig sa paghikpi. Wala na tayong oras, Frederica, ang mahinang sabi ni Mateo nang mapansin niyang gising na ang babae. Kasalukuyan nang nagaganap ang emergency board meeting sa Maro Plaza. Inanunsyo na ni Kiana na ikaw ay pumanaw na sa ibang bansa at handa na niyang pirmahan ang merger na ubos sa lahat ng assets ng pamilya niyo bago siya lumipad patungong Macau mamayang gabi. Isuot niyo sa akin ang damit ko. Ang tanging nasabi ni Frederica, ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Hon, hindi mo kaya, masyado kang mahina. Ang pagsamo ni Isaiah habang hinahawakan ang kamay ni Frederica. Hayaan mong ako na lang ang pumunta. Ako na lang ang tatapos nito. Tumingin si Frederica kay Isaiah, isang tingin na may halong awa at matinding pait. Ikaw ang nagsimula ng kahinaang ito, Isaiah. Hayaan mong ang babaeng itinapon niyo ang siyang magtapos ng lahat. Mateo, ang wheelchair. Makalipas ang isang oras sa gitna ng marangyang boardroom ng Maro Plaza, ang bawat mata ay nakatitig kay Kiana. Nakasuot ito ng isang elegante, ngunit tila nagdadalamhating itim na damit. Sa harap niya ay ang mga dokumentong maglilipat ng lahat ng kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Napakahirap para sa amin ang mawalan ng isang kapamilya na gaya ni Frederica, ang plastic na sabi ni Kiana sa harap ng board members habang pinupunasan ang kanyang mga mata ng isang panyo. Bagaman may mga pagkakamali siyang nagawa sa kumpanya, pinapatawad na namin siya. Ngayon, kailangan nating mag-move on para sa ikabubuti ng Maro Group. Pipirmahan ko na po ang virtual mahal plot ko dotasyong. Bumukas ang malaking pintuan ng boardroom nang may malakas na kalabog. Ang lahat ay napalingon, tila nahinto ang pag-ikot ng mundo. Isang babaeng nakaupo sa wheelchair, nakasuot ng isang simpleng puting bestido
at isang bonnet ang dahan-dahang itinutulak ni Mateo Santos. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang katawan ay butot balat, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang kakaibang liwanag, isang liwanag na tila nanggagaling sa kabilang mundo. Ang balita ng aking pagkamatay, Kiana, ay tila masyadong napaaga. Ang boses ni Frederica ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Nanlaki ang mga mata ni Kiana. Ang panulat na hawak niya ay nahulog sa sahig, lumikha ng isang matunog na tunog sa gitna ng katahimikan. Multo, hindi maaari, sabi ng ospital. Sabi ng ospital na binayaran mo, dugtong ni Frederica, habang dahan-dahang tumatayo mula sa wheelchair kahit na nanginginig ang kanyang mga binti. Ang kumpanyang ito ay itinayo sa pawis ng aking ama at sa 20 taon ng aking paglilingkod. Hindi ko hahayaang ang isang ahas na gaya mo ang maging huling kabanata ng aming legasya. Lumapit si Isaiah at inilapag ang recorder sa gitna ng mahabang mesa. Play it, Frederica. Pinindot ni Frederica ang button. Ang boses ni Kiana ay pumuno sa buong silid, ang kanyang pag-amin sa pagnanakaw, ang kanyang plano na itakas ang pera, at ang kanyang malupit na tawa, habang sinasabi niyang, mabubulok na rin naman sa lupa ang babaeng yan. Ang mga board members ay nagsimulang magbulungan, ang bawat isa ay puno ng matinding galit at pandidiri kay Kiana. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Inilabas ni Mateo ang asul na notebook ni Don Vicente. At ito, ang sabi ni Mateo, ay ang katotohanan tungkol sa kung paano ninakawan ng pamilya Maro ang pamilya ni Frederica, 30 taon na ang nakalilipas. Ang merger na ito ay hindi magaganap. Dahil sa oras na ito, ang lahat ng shares ni Kiana at ang natitirang assets ng Maro Group ay nasa ilalim na ng legal na sequestration dahil sa plunder at fraud. Hindi totoo yan, peke ang lahat ng yan. Ang hiyaw ni Kiana, ang kanyang mukha, ay puno na ng desperasyon. Security, paalisin niyo ang mga taong ito. Ngunit sa halip na security guards, 2 lalaking nakasuot ng formal na barong at may dalang badge ng National Bureau of Investigation ang pumasok sa silid. Ms. Kiana Maro, you are under arrest for multiple counts of estafa, falsification of public documents at plunder, yang formal na sabi ng opisyal, habang dahan-dahang nilalapitan si Kiana para pusasan ito. No, hindi pwede ito. Kuya, tulungan mo ako, mommy. Ang pagmamakaawa ni Kiana habang hinihila siya palabas ng boardroom. Ang kanyang marangyang itim na damit ay tila naging isang kapa ng kahihiyan. Tumingin siya kay Frederica, ang kanyang mga mata ay puno ng puot, ngunit si Frederica ay nanatiling nakatayo, nang tuwid ang kanyang mukha ay walang kahit anong emotion. Ang audit ay tapos na, Kiana, ang huling sabi ni Frederica. Nang mawala na ang ingay ng pagmamakaawa ni Kiana, ang boardroom ay nabalot muli ng katahimikan. Napasandal si Frederica sa braso ni Isaiah, ang kanyang lakas ay tuluyan ng naubos. Nagawa na natin, hon, bulong ni Isaiah, ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Bawi na tayo, patawarin mo ako, please patawarin mo ako. Tinitigan ni Frederica ang kanyang asawa. Nakita niya ang isang lalaking wasak, isang lalaking handang tanggapin ang bawat parusa para sa kanyang pananahimik. Ngunit sa likod ni Isaiah, nakita niya si Mateo na nakatingin sa malayo. Ang misyon nito ng paghihiganti ay natupad na rin sa wakas. Ang hustisya ay nakuha na natin, Isaiah, ang mahinang sabi ni Frederica. Pero ang tiwala ay hindi gaya ng pera na pwedeng bawiin sa isang audit lang. Biglang binitawan ni Frederica ang hawak sa braso ni Isaiah at dahan-dahang bumalik sa kanyang wheelchair. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng isang kakaibang ginhawa, ngunit may kasama itong matinding lumbay. Nagtagumpay siya, ngunit ano ang natira sa kanya? Sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Frederica ang isang mainit na likido sa kanyang ilong. Isang patak ng dugo ang bumagsak sa kanyang puting bestido, tila isang pulang rosas na namukadkad sa gitna ng nibe. Ang pinakamahirap na bahagi ng paglalakbay ay hindi ang pag-akyat sa tuktok, kundi ang pagpili kung sino ang iiwan mo sa paanan ng bundok habang nagpapatuloy ka sa iyong bagong buhay. Ang puting kisim ng silid sa ospital ay tila naging isang blankong canvas para sa mga alaala ni Frederica. Lumipas ang ilang araw mula nang gumuho ang mundo ni Kiana sa boardroom, ngunit para kay Frederica, ang bawat oras ay tila isang mahabang panaginip na dahan-dahang nagigising. Ang tunog ng kanyang regular na paghinga
at ang banayad na daloy ng oxygen sa kanyang ilong ang tanging musika sa loob ng silid. Wala na ang gulo, wala na ang takot na baka mawalan siya ng masisilungan. Ang bahay sa Makati ay naibalik na sa kanyang pangalan at ang Maro Group ay kasalukuyang sumasailalim sa isang malawakang restructuring sa ilalim ng pamumuno ng mga bagong board members na nakuha ang tiwala ni Mateo. Bumukas ang pinto ng marahan. Isang nurse ang pumasok upang suriin ang kanyang vital signs. Pagkatapos nito, isang pamilyar na anino ang tumayo sa gilid ng kanyang kama. Si Isaiah. Ang kanyang asawa ay mukhang tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang linggo. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang mga mata ay tila 2 balon ng pagsisisi na hindi natutuyo. Hon, kumusta ang pakiramdam mo? Ang mahinang tanong ni Isaiah. Hindi siya lumapit ng masyado, tila natatakot na ang kanyang presensya ay maging sanhi ng muling pagkasakit ni Frederica. Sabi ng doktor, maganda ang pag-respond ng katawan mo sa huling gamot. May pag-asa na raw na maoperahan ka para tuluyang matanggal ang tumor. Tumingin si Frederica sa kanyang asawa. Ang matinding galit na nagpapatakbo sa kanya noong mga nakaraang araw ay tila napalitan na ng isang uri ng pagod na pag-unawa. Kinuha niya ang salamin sa tabi ng kama at tinitigan ang kanyang sarili. May nakita siyang maliliit na hibla kasing nipis ng balahibo ng pusa na nagsisimulang tumubo sa kanyang maputlang anit. Isang bagong simula sa gitna ng mga abo. Isaiah Yaikya. Ang panimula ni Frederica, ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Salamat sa pagdadala ng notebook at ng recorder. Kung wala yun, baka naging mahirap ang lahat. Wala yun kumpara sa ginawa ko sa iyo, Frederica. Ang hikbi ni Isaiah habang dahan-dahang lumuluhod sa tabi ng kama. Gusto ko lang malaman mo na isinuko ko na ang sarili ko sa mga awtoridad. Pinirmahan ko na ang confession tungkol sa pagtatakip ko sa mga krimen ni Kiana at ang pananahimik ko tungkol sa 30 taon na nakaraan. Handa akong pagbayaran ang lahat, Frederica. Basta malaman ko lang na mapapatawad mo ako balang araw. Naramdaman ni Frederica ang init ng mga luha ni Isaiah na pumatak sa kanyang kamay. Sa sandaling yon, ang golden moment ng kanilang pagsasama ay muling nagbalik sa kanyang isipan, ang araw ng kanilang kasal, ang mga pangako ng katapatan. Ngunit ang katapatang iyon ay nabahiran na. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay dahil sa awa. Isaiah. Ang sabi ni Frederica habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng kanyang asawa, ibinibigay ito dahil gusto ko nang maging malaya. Pinapatawad na kita, hindi dahil kinalimutan ko ang lahat, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit ko sa iyo habang lumalaban ako para sa buhay ko. Bumukas muli ang pinto at pumasok si Mateo. Nakasuot siya ng isang formal na suit, ngunit ang kanyang mukha ay wala na ang talim ng paghihigante. Lumapit siya at tumingin kay Isaiah, pagkatapos ay kay Frederica. Handa na ang lahat para sa operasyon mo mamayang hapon, Frederica. Ang balita ni Mateo, nakaset up na ang pinakamagaling na surgical team. At ang tungkol kay Kiana, nasentensyahan na siya ng preliminary detention. Wala na siyang kawala. Salamat, Mateo, ang sabi ni Frederica. Para sa lahat. Lumapit si Mateo at hinawakan ang kabilang kamay ni Frederica. Isang sandali ng katahimikan ang naghari sa pagitan ng 3 tao. Isang pamilyang wasak, isang tagapaghiganti, at isang babaeng pilit na binubuo ang kanyang sarili. Pagkatapos nito, Frederica, saan ka pupunta? Ang tanong ni Mateo, ang kanyang boses, ay may bahid ng isang damdamin na hindi niya kailanman ipinakita, isang katanungan. Kung may puwang pa ba siya sa kinabukasan ng babaeng ito? Pupunta ako kung saan walang mga anino ng nakaraan, ang sagot ni Frederica habang dahan-dahang ipinipikit ang kanyang mga mata. Sa isang lugar na ang tanging maririnig ko ay ang tunog ng sarili kong paggaling. Dumating ang oras ng operasyon. Habang itinutulak ang kanyang wheelchair patungo sa surgical room, naramdaman ni Frederica ang lamig ng hallway. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natatakot. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila isang hakbang papalayo sa dilim. Hon, hihintayin kita rito. Kahit gaano katagal, ang huling narinig niyang boses ni Isaiah bago isara ang malalaking pinto ng operating room. Nang ilapat ang anesthesia mask sa kanyang mukha, naramdaman ni Frederica ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang huling imahe na nakita niya sa kanyang isipan ay hindi ang mukha ni Kiana na nagmamakaawa o ang mukha ni Isaiah na umiiyak. Nakita niya ang kanyang ama nakangiti sa tapat ng isang bahay na puno ng liwanag,
Tila tinatawag siya patungo sa isang umagang wala ng pait. Gising na po, Ma'am Frederica. Tapos na po ang operasyon. Ang boses ng nurse ay tila isang malayong bulong. Dahan-dahang iminulat ni Frederica ang kanyang mga mata. Ang liwanag ay hindi na nakakasilaw. Ito ay malambot at puno ng pag-asa. Kinapa niya ang kanyang ulo at naramdaman ang mga benda, ngunit sa ilalim niyon nararamdaman niya ang tibok ng kanyang buhay, mas malakas, mas matatag. Napatingin siya sa bintana ng recovery room. Ang araw ay nagsisimula ng sumikat, nagbibigay ng gintong kulay sa mga ulap. Buhay siya, nagtagumpay siya, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Frederica na ang kanyang puso ay wala ng bitbit, na kahit anong audit ng sakit at ang bawat bagong umaga ay isang pahina ng audit na wala ng maling entry, wala ng nakatagong utang at wala ng mantsa ng pagkakanulo. Sa wakas, ang balanse ng aking buhay ay hindi na sinusukat sa dami ng perang nawala, kundi sa lalim ng kapayapaang natagpuan ko sa gitna ng unos. Ang sikat ng araw sa balkonahe ng bagong bahay sa Makati ay tila isang mainit na yakap na nagpaparamdam kay Frederica na siya ay ligtas na. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang amoy ng bagong dilig ng mga halaman at ang halimuyak ng kape na nagmumula sa kusina. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang buhok. Wala na ang scarf, wala na ang bonnet. Ang kanyang buhok ay tumubo na ng makapal, isang maikling pixie cut na tila isang korona ng kanyang muling pagkabuhay. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng kasinungalingan ni Kiana. Ang balita tungkol sa pagkakakulong nito at ang pagkakasekwester ng kanyang mga ari-arian ay naging mitya ng usap-usapan sa buong bansa, ngunit para kay Frederica, ang mga balitang iyon ay tila mga anino na lamang ng isang nakaraang buhay. Ang hustisya ay naisagawa na at ang bawat dokumento sa kanyang Project Alpha ay naging selyo ng kanyang kalayaan. Narinig ni Frederica ang mahinang tunog ng pagbukas ng sliding door. Lumingon siya at nakita si Isaiah. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt, ang kanyang mukha ay mas maliwanag na ngayon kaysa noong mga madidilim na buwan ng kanilang pagkakawalay. Pagkatapos magsilbi ng kanyang sentensya sa pamamagitan ng community service at mabigat na multa dahil sa kanyang naging pananahimik, si Isaiah ay nagpakumbaba at inialay ang bawat araw niya para bumawi. "Honheto ang kape mo," ang malambing, nasabi ni Isaiah habang inilalapag ang tasa sa maliit na mesa. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ni Frederica, tinitignan ang tanawin ng lungsod. Sabi ni Mateo, ang huling audit report ng Maro Group ay malinis na. Ang kumpanya ay nasa maayos na kamay na ng Board of Directors. Wala na tayong dapat ipag-alala. "Salamat, Isaiah," ang sagot ni Frederica. Kinuha niya ang tasa at naramdaman ang init nito sa kanyang mga palad. "Hindi ko akalain na darating ang araw na magagawa nating magkape ng ganito kapayapa. Walang takot, walang lihim. Pinagsisihan ko ang bawat segundo na hinayaan kitang lumaban ng mag-isa." Bulong ni Isaiah, ang kanyang boses ay puno pa rin ng pagsisisi, ngunit may kasama ng pag-asa. "Pero salamat dahil hindi mo ako sinukuan, kahit na ako ang unang sumuko sa iyo." Tinitigan ni Frederica ang kanyang asawa. Ang sugat ng pagkakanulo ay naging peklat na lamang, isang paalala ng sakit, ngunit hindi na ito nagdudulot ng hapdi. Pinili niyang bigyan ng pagkakataon si Isaiah, hindi dahil kailangan niya ito, kundi dahil natutunan niyang ang tunay na lakas ng isang alpha survivor ay ang kakayahang magpatawad nang walang hinihintay na kapalit. "Pag-ibig ay hindi parang accounting, Isaiah," ang sabi ni Frederica habang sumisimsim ng kape. "Hindi ito kailangang laging balance. Minsan kailangang may isa na mas nagbibigay, mas nagtitiis. Pero sa pagkakataong ito, gusto ko ay sabay na tayong magsusulat ng bagong record." Biglang tumunog ang doorbell. Alam ni Frederica kung sino iyon. Pumasok si Mateo Santos, bitbit ang isang bungkos ng mga bulaklak at isang makapal na sobre. Ang abogado ay mukhang mas relaxed na ngayon, ang talim ng kanyang mga mata ay napalitan ng isang uri ng respeto para sa babaeng kasama niya sa digmaan. "Frederica, Isaiah," bati ni Mateo. Inilapag niya ang sobre sa mesa. "Ang final settlement para sa legasiya ng ama mo. Ang lahat ng nawalang assets ni Don Alberto ay naibalik na sa ilalim ng pangalan mo. Tapos na ang laban, Frederica. Wala ka ng utang na loob sa kahit na kanino." Ngumiti si Frederica, isang ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. "Salamat, Mateo.
Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil tinulungan mo akong makita ang sarili kong lakas nung wala na akong kahit na ano. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo, Frederica. Ako lang ang nagbigay ng panulat, ang sagot ni Mateo bago ito magpaalam. Nang muling mapag-isa ang mag-asawa sa balkonahe, dinala ni Frederica ang asul na notebook ni Don Vicente. Sa harap ni Isaiah, dahan-dahan niyang kinuha ang isang lighter at sinilaban ang unang pahina ng notebook. Pinanood nilang magkasama kung paano lamunin ng apoy ang mga salitang naging mitya ng 30 taon ng paghihirap. Ang abo ay tinangay ng hangin, tila mga itim na paru-paro na lumilipad palayo sa kanilang buhay. Wala na ang mga anino, Isaiah, ang sabi ni Frederica habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Naramdaman ni Frederica ang mabilis na tibok ng kanyang puso, isang malusog at masiglang pintig. Ang cancer ay nasa remission na, ang kanyang katawan ay bumabalik na sa dati at ang kanyang kaluluwa ay malinis na sa galit. Tumingala siya sa malawak na asul na langit at tila nakita niya ang mukha ng kanyang ama na nakangiti masaya dahil ang kanyang anak ay hindi lang nagtagumpay sa audit ng kumpanya, kundi nagtagumpay sa audit ng sarili nitong buhay. Wala nang pait, wala nang luha. Ang huling kabanata ng kanyang biyahe ay hindi natapos sa isang libing kundi sa isang pagdiriwang ng buhay na muling nabuo mula sa mga piraso ng pagkawasak. Si Frederica Maro ay hindi na ang babaeng nawalan ng buhok at dangal. Siya na ang babaeng may pinakamahalagang kayamanan sa mundo, ang katahimikan ng isang malinis na konsensya at ang pag-asa ng 1,000 bukas. Sa bawat paghinga, sa bawat tibok, ang tunay na katarungan ay hindi ang pagkakulong ng kaaway, kundi ang kalayaan ng biktima na muling magmahal at mabuhay ng buo. At doon sa ilalim ng sikat ng araw, nahanap ni Frederica ang kanyang tunay na tahanan. Sa bawat hampas ng alon sa pampang, naririnig ni Frederica ang banayad na bulong ng panahon, isang paalala na ang lahat ng bagyo, gaano man ito kadiin at kairit, ay kalaunan ding tumatahimik. Nakatayo siya sa dalampasigan ng Batangas, ang kanyang buhok ay hinahawi ng hanging dagat malusog at may kislap na tila hindi kailanman dumaan sa bagsik ng lason. Ang bawat bakas ng kanyang mga yapak sa basang buhangin ay agad ding binubura ng tubig, tila ba sinasabi ng kalikasan na ang mga sugat ng nakaraan ay hindi na dapat pangbalikan. Sa loob ng mahabang panahon, ang buhay ni Frederica ay isang serya ng mga numero at balanse. Inakala niyang ang tagumpay ay masusukat sa dami ng assets na kanyang naprotektahan or sa ganda ng bahay na kanyang itinayo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkakasakit at sa pagtataksil ng mga taong kanyang minahal, natutunan niya ang isang masakit, ngunit mahalagang katotohanan: ang tunay na yaman ay hindi nahahawakan. Ito ay nararamdaman sa bawat malayang paghinga at sa katahimikan ng isang pusong wala nang kinakamit na paghihiganti. Si Kiana ay nananatili sa likod ng mga rehas, isang aninong unti-unting nalilimutan sa ingay ng mundo. Ang kanyang kasakiman ay naging sarili niyang bilangguan, mas masikip at mas madilim kaysa sa anumang selda. Habang si Mateo naman ay naglakbay patungo sa ibang bansa, bitbit ang kanyang katarungan, sa wakas ay malaya na rin mula sa multo ng kanyang ama. Sila ay mga karakter sa isang kabanata, natapos na mga aral na nakasulat sa mga pahinang hindi na muling bubuksan ni Frederica. Lumingon si Frederica at nakita si Isaiah na naglalakad patungo sa kanya, may dalang isang manipis na shawl. Hindi na kailangan ni Isaiah na magsalita. Ang bawat sulyap nito ay puno ng pangakong hinding-hindi na muling bibitiw. Ang kanilang relasyon ay hindi na gaya ng dati na puno ng ilusyon ng perpektong pag-ibig. Ito ay isang relasyong dumaan sa apoy na sunog, ngunit muling nabuo mula sa mga abo, mas matatag, mas totoo, at mas maingat. Hon, lumalamig na ang hangin. Baka kailangan mo na itong isuot. Ang malambing na sabi ni Isaiah habang maingat na isinasampay ang shawl sa mga balikat ni Frederica. Ngumiti si Frederica at hinawakan ang kamay ng asawa. Salamat, Isaiah, pero sa tingin ko hindi ko na kailangang magtago sa anumang balot. Ang lamig ng hangin ay hindi na nakakatakot dahil alam ko na kung paano panatilihin ang init sa loob ng aking puso. Tumingala sila sa papalubog na araw, ang langit ay nagkulay kahel at lila, isang obra maestra na walang katumbas na halaga. Napagtanto ni Frederica na ang kanyang alpha survivor na espiritu ay hindi nanggaling sa kanyang kakayahang manalo sa korte o sa audit, kundi sa kanyang tapang na aminin ang kanyang kahinaan at sa kanyang lakas na muling magtiwala sa kabila ng lahat. Ang buhay ay hindi isang perpektong balanse. May mga pagkakataong ang debit ng sakit ay mas malaki kaysa sa credit ng ligaya.
Ngunit sa dulo ng bawat audit ang mahalaga ay ang natitirang net worth ng iyong kaluluwa. At para kay Frederica Maro ang kanyang balanse ay higit pa sa sapat. Siya ay buhay, siya ay malaya, at sa wakas siya ay buo na muli. Ang bawat patak ng luha ay naging perlas ng karunungan at ang bawat hapdi ng pagkakanulo ay naging pundasyon ng kanyang bagong kapayapaan. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa abot-tanaw ang tanging naiwan sa dalampasigan ay ang tunog ng payapang dagat. At ang 2 taong natutong magmahal muli, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa biyaya ng pangalawang pagkakataon. Ang audit ng biyaheng ito ay tapos na, at ang resulta ay isang wagas at walang hanggang katahimikan. Sa bawat paglubog ng araw at sa dahan-dahang pag-agos ng tubig sa dalampasigan, nakita natin ang pagtatapos ng isang mahabang laban na puno ng pait, ngunit nagbunga ng isang matamis na kapayapaan. Ang bawat pahina ng buhay ni Frederica ay sarado na ng may dangal at ang kanyang audit ay sa wakas ay nagbalance na sa panig ng hustisya at paghilom. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang sa huling yugto ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bahaging iyon, sa ballroom, kung saan walang awa na hinablot ni Kiana ang scarf ni Frederica at nalantad ang kanyang sakit sa harap ng lahat, hindi ko mapigilang mapaluha at makaramdam ng matinding sikip sa dibdib. Isang masakit na katotohanan na ang pinakamalalim na sugat ay madalas na nagmumula sa mga taong pinakainiingatan natin. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay hango sa mga tahimik na laban ng maraming kababaihan. Sa labas na patuloy na nagsasakripisyo para sa pamilya, ngunit nakakalimutan na ang kanilang sariling halaga. Ang ating buhay ay hindi isang spreadsheet na kailangang laging mag-balance sa bawat entry ng luha at pighati. Minsan ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpuno sa credit ng ating bank account kundi ang pag-audit sa ating sariling dangal at ang lakas na muling tumayo kahit na kinalbo na tayo ng mga pagsubok ng tadhana. Katulad ng buhok ni Frederica, ang ating pag-asa ay maaaring malagas sa gitna ng unos. Ngunit asahan ninyong tutubo itong muli ng mas matatag sa ilalim ng sikat ng bagong umaga. Kung kayo ang nasa katayuan ni Frederica, kakayanin niyo rin bang magpatawad sa isang asawang gaya ni Isaiah pagkatapos ng lahat ng kanyang pananahimik? O mas pipiliin niyo bang magsimulang muli ng mag-isa? Habang pinapakinggan niyo ang huling bahagi ng audio na ito, nasaan kaya kayo? Marahil ay nagluluto ng hapunan para sa pamilya, naglalaba o nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho. Gusto ko sanang malaman ang inyong iniisip. Huwag kayong mahihiyang mag-comment at ibahagi ang inyong mga karanasan. Dahil sa channel na ito, lagi kayong may katuwang na nakikinig. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong mabigyan ng inspirasyon at lakas ng loob. Naway manatili kayong matatag at anuman ang audit ng inyong buhay ngayon, laging tandaan na kayo ang may hawak ng panulat para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-asa. Pamamagat ng kwento, ang huling audit ng isang wasak na puso. Lahat ng mga character at sitwasyon sa kwento ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at paghatid ng positibong mensahe.